Kabanata 14:01 Pangingisda ng Dragon. Kinuha ni Wang Lin ang sisidlang alak. Hindi tinitingnan, agad siyang nag-inom ng malaki. Pagkatapos niyang lunukan ng alak, naramdaman niyang may matinding init na dumaan mula sa kanyang tiyan hanggang sa kanyang lalamunan. Parang nilulunok niya ang isang dragon. May mga patak ng pawis na lumitaw sa kanyang noo at agad na naging puting usok. Ang pakiramdam ng init ay hindi nawala, kundi tumindi pa at kumalat sa buong katawan niya. Parang ang katawan ni Wang Lin ay nasusunog at ang lakas ng apoy ay handang magbuga mula sa kanyang katawan. Ang init ay damaloy sa buong katawan niya. Parang buhay na buhay ang kanyang pinagmulan na enerhiya. Nang ilang saglit lang, napansin ni Wang Lin na tumaas ang kanyang pinagmulan na enerhiya. Habang tumataas ang kanyang pinagmulan na enerhiya, tumindi pa ang apoy sa loob ng kanyang katawan at kumalat. Pati ang katawan niya ay nagsimulang magliyab. Ang init ay nagsimulang lumabas mula sa kanyang mga butas ng balat. Isang nakakagulat na tanawin. Ang apoy na ito ay lumakas ng lumakas, dahilan upang magpakita ang marka ng Vermilion Bird sa kanyang kaliwang mata. Isang asul na apoy ang sumabog mula sa kanyang kaliwang mata at nagsanib sa init na nasa loob ng kanyang katawan. Isang sigaw ng Vermilion Bird ang umabot sa paligid habang isang asul na Vermilion Bird ang lumabas mula sa kanyang kaliwang mata. Ito ay umiikot sa katawan ni Wang Lin at nagpakita ng komportableng ekspresyon. Matapos ang 15 minuto, bumalik ang Vermilion Bird sa kaliwang mata ni Wang Lin at unti-unting nawala ang init sa kanyang katawan. Malalim na huminga si Wang Lin at sinabi, "Magandang alak." Tumingin ang matandang lalaki kay Wang Lin na may magaan na ngiti bago muling tumingin sa ibabaw ng lawa. Hindi basta-basta ang may lakas ng loob na uminom ng alak na ito. Pati mga cultivator na nasa third step ay magdadalawang isip. Pero ikaw, isang malaki ang ininom. Ano ba itong alak na ito? Lik ni Wang Lin sa kanyang labi. Ang isang lagok lang ay nagpalakas pa sa apoy sa kanyang katawan. Ang higit na ikinagalak niya ay nakatulong ang alak para maging mas malapit ang paggising ng kanyang Vermilion Bird. Hindi ito alak, kundi dugo. Ang ekspresyon ng matandang lalaki ay labis na magaan at siya ay ngumiti. Nipit ang mata ni Wang Lin, at sa puntong ito, isang malakas na alon ang dumaan mula sa lawa. Isang naririnig na ungol mula sa ilalim ng lawa. Naging malabo ang malinaw na tubig ng lawa sa mga sandaling iyon. Wala ng divine sense na kayang mag-extend ng higit pa sa kalahating pulgada sa loob nito. Tumawa ang matandang lalaki habang ang kanang kamay niya ay humawak sa pang-akit na pangisda at hinayla ito paatras. Ang linya ng pangisda ay kumikislap ng pilak sa ilalim ng liwanag ng buwan at agad na natarik. Ang ungol mula sa ilalim ng lawa ay lalong lumakas at palapit ng palapit. Hindi nagtagal, habang hinihila ang pangisda, isang ulo na may haba ng 1,000 talampakan ang nahila mula sa lawa. Ang ulo ay kamukha ng isang dragon. May bukol sa ulo ng dragon na may kulay na napakadilim, isang kayumangging pula. Hindi pala isda ang hinuhuli ng matandang lalaki, kundi isang dragon. Ang ulo ng dragon ay sobrang laki, at binuksan nito ang bibig habang ang linya ng pangisda ay nakakabit sa labi nito. Ang katawan na nahila mula sa lawa ay may haba na higit sa 10,000 talampakan. Ang biglaang tagpo na ito ay nagdulot kay Wang Lin ng pagkabigla at panginginig sa kanyang mga mata. Sa harap ng dragon, parang lang siya isang langgam. Ang pulang dragon ay umungol at pinagalaw ang katawan nito na parang nais makawala mula sa linya ng pangisda. Ngunit, ang linya ng pangisda ay gawa sa isang material na hindi alam at labis na matibay. Kahit anong gawin ng dragon, hindi ito nakawala. Ang matandang lalaki ay ngumiti habang muli niyang hinayla ang pangisda, kaya't nahila pa ang dragon at patuloy itong umungol ng mas malakas. Lahat ng ito ay nangyari sa isang kisap mata, mabilis na kasing bilis ng imahinasyon. Sa sandaling iyon, parang napansin ng pulang dragon na wala ng pag-asa na makawala. Agad itong umungol ng malakas at tumakbo patungo sa matandang lalaki. Bago pa man ito makalapit, isang mabagsik na amoy ng isda ang dumaan. Habang papalapit ang dragon, isang hindi maipaliwanag na aura ang sumabog mula rito. Labis na makapangyarihan. Ang ekspresyon ni Wang Lin ay naging mapatla ng maramdaman ng pressure, at takot ang sumit sa kanyang mga mata. Parang isang hilin din ng dragon na kayang durugan ang lahat ng buhay. Hindi sinasadyang umatras ng ilang hakbang si Wang Lin. Third step. Malinaw niyang naramdaman na ang pressure na ito ay kasing lakas ng pakiramdam na ibinigay sa kanya ng The Wistwater noon. Isang malakas na hayop na kasing lakas ng third step cultivators. Si Wang Lin ay huminga ng malalim. Hindi niya maunawaan ang nangyayari. Kung ang matandang lalaki ay nahuhulog lang ng isang dragon, okay lang, pero hinuhuli niya ang isang dragon na may lakas ng isang third step cultivator. Ang matandang lalaki ay ngumiti at lumipad sa hangin habang hawak ang pangisda gamit ang kanang kamay at itinaas ang kaliwang kamay patungo sa dragon. Agad nakita ni Wang Lin na may apoy na lumitaw sa kaliwang kamay ng matandang lalaki. Ang apoy na ito ay parang hindi totoo at mas kahawig ng mist ng apoy. Pagkatapos, ipinagpag ng matandang lalaki ang kamay.
Hindi ito mukhang spell, ngunit may kasabay na malalakas na kulog. Ang dragon ay nagbigay ng malupit na sigaw at ang ulo nito ay mabilis na umatras, na parang tinamaan ng isang malakas na puwersa. Habang ito ay itinulak pabalik, ang mist ng apoy ay kumalat sa katawan ng dragon. Ang tunog ng pagkasunog ng laman ay bumangon sa buong mundo. Ang mga daing ng dragon ay lalong lumakas at mukhang babalik na ito sa lawa. Itinaas ng matandang lalaki ang pangisda at pinigilan ang dragon sa kanyang daan. Habang ang dragon ay malapit ng bawiin, muling umungol ito ng matindi at nahila pa ng ilang daang talampakan mula sa lawa. Buwisit, ikaw maliit na apoy dragon, paano mo magagawang tumakas mula sa matandang ito? Ang matandang lalaki ay sumigaw habang tumatalon sa hangin. Pumwesto siya sa ulo ng umuungol na dragon at ang kanyang kamay ay malupit na bumagsak. Sa sandaling itinaas ng matandang lalaki ang kanyang kaliwang kamay, ang isipan ni Wang Lin ay kumulog at ang kanyang mga mata ay kumurot mula sa pagkabigla. Malinaw niyang nakita na may lumitaw na isang bagay sa likod ng matandang lalaki, isa itong higanting vermilion bird. Mas malaki ito kaysa sa vermilion bird ni Wang Lin, at tinakpan nito ang buong kalangitan. Isang sinaunang aura ang kumalat mula sa higanting vermilion bird, at isang ethereal na apoy ang bumalat sa buong vermilion bird. Ethereal fire. Sa sandaling lumitaw ang vermilion bird, ito ay naglabas ng isang sigaw na parang yumanig sa langit. Ang tagpong ito ay nagpagulat kay Wang Lin. Ang laki ng vermilion bird, ang dami ng apoy, at ang lakas nito ay sobra pang malakas kaysa sa matandang vermilion bird Divine Emperor. Walang kakompetisyon. Parang ang kaibahan ng isang batang vermilion bird at ang kanyang ninuno. Biglang bumagsak ang kaliwang kamay ng matandang lalaki, at sa sandaling bumagsak ito, gumalaw ang higanting vermilion bird, nagsanib sa kanyang kaliwang kamay. Sa isang iglap, ang vermilion bird ay naging isa sa kaliwang kamay ng matandang lalaki. Mula sa malayo, hindi na makita ang kaliwang kamay ng matandang lalaki, kundi ang matalim na tuka ng vermilion bird. Sa isang kisap mata, ang matalim na tuka ay tumagos sa isang bukol sa ulo ng dragon at isang jet ng dugo ang sumabog. Anong ikinagulat mo? Bilasan mo, kunin mo na ang sisidlan. Akala mo ba'y kaya ng katawan ko ang lahat ng ito ng matagal? Tumangala ang matandang lalaki, at ang kanyang sigaw ay umuugong na parang kulog sa mga tainga ni Wang Lin. Agad kinuha ni Wang Lin ang sisidlan ng alak nang hindi nagdalawang isip at agad na tinipon ang dugo sa loob nito. Ngunit may limitasyon ng sisidlan at agad itong napuno. Nang makita niyang may natirang dugong dragon, agad niyang kinuha ang isang bote upang ilagay ito. Ngunit sa sandaling humipo ang bote sa dugo, natunaw ito. Hindi nito kayang hawakan ang dugo. Ang lahat ng ito ay nangyari sa isang iglap. Nang makita na hindi na makokolekta ang dugo at malalaglag na ito sa lawa, tumakbo si Wang Lin. Alam niyang mahalaga ito, kaya't nagmamadali siyang tinanggap ang nalalaglag na dugo at ininhale ito. Sa ganitong paraan, ininhale niya ang lahat ng dugong dragon na malalaglag sa lawa papunta sa kanyang bibig. Ang isang lagok na ito ay katumbas ng 3 malalaking lagok mula kanina. Nang makita ng matandang lalaki ang ginawa ni Wang Lin, ngumiti siya. Tumalon siya mula sa ulo ng dragon at kinuha ang pangisda. Nang tumalon siya mula sa dragon, tinapakan ng matandang lalaki ang dragon gamit ang kanang paa. Ang dragon ay sobrang galit, ngunit hindi nito magawang umungol. Gamit ang lakas mula sa tapak ng matandang lalaki, mabilis itong dumaan papasok sa lawa at nawala ng walang bakas. Magaling, talagang isa kang miyembro ng aking Vermilion Bird Clan, at alam mong nakakahiyang mag-aksaya. Ngumiti ang matandang lalaki at lumapag sa tabi ni Wang Lin. Matapos makuha ni Wang Lin ang dugo ng dragon, ang apoy sa kanyang katawan ay naging napakalakas at ang kanyang mukha ay namula. Wala na siyang oras upang bigyan pansin ang matandang lalaki. Naupo siya at nagsimula muling paikot-ikutin ang kanyang pinagmulan na enerhiya. Ang matandang lalaki ay tumayo sa tabi ni Wang Lin at pinagmamasdan siya. Nagpakita siya ng isang ngiting kontento. Ako'y akala ko hindi na muling makakakita ng ibang junior. Ang paggising ng Vermilion Bird ng batang ito ay isang hakbang na lang mula sa Ethereal Fire, hindi ito basta-basta. Dapat siya'y maging ika-6 na henerasyon ng Vermilion Bird Divine Emperor ng aming angkan, hindi masama, hindi masama. Habang tinitingnan ng matandang lalaki, lalong naging masaya siya. Pati na nga, yumuko siya at hinaplos ang mga pisngi ni Wang Lin. Pagkatapos ay maingat niyang pinatpat ang katawan ni Wang Lin. Oo, tiyak na isa siyang miyembro ng aming Vermilion Bird Clan at hindi gawa ng aming kaaway. Ngunit ang katawan ng batang ito ay isang sinaunang Diyos, haha, hindi masama, hindi masama. May kagalakan sa mga mata ng matandang lalaki. Ang ika-4 na henerasyon ng Vermilion Bird ay masyadong magaan at hindi makapag-aral ng aking spell. Ang ika-6 na henerasyon ay tila malamig at dapat magtaglay ng. Habang hinaplos ng matandang lalaki ang katawan ni Wang Lin, siya ay nagulat. Nabasag ang iyang ng kanyang pinagmulan na kaluluwa. Ako. Nagpakita ng puot ang matandang lalaki sa kanyang mga mata. Tumigil siya sa paghaplos kay Wang Lin at naupo. Ang mga junior ngayon. Lahat sila.
Hay nako! Sa huli, ako pa rin ang may lakas ng loob, at ang yang ng aking pinagmulan na kaluluwa ay buo pa hanggang ngayon. Kabanata 1402 Ninuno ng Vermilion Bird. Bumulong ang matandang lalaki ng ilang sandali at tiningnan si Wang Lin ng may puot habang umiiling ng ulo. Dahil nasira ang yang ng kanyang pinagmulan na kaluluwa, hindi lamang siya hindi makapag-aral ng spell ng matandang lalaking ito, kundi magiging mas mahirap pa sa kanya ang makapasok sa realm ng ethereal fire kumpara sa mga may buo pang yang. Hindi maganda, hindi maganda. Napabuntong hininga ang matandang lalaki habang tinitingnan si Wang Lin na nagme-meditate. Ngunit habang pinagmamasdan ito, bigla na lang lumaki ang mga mata niya at nagsalita ng may pagkabigla. May mali ang katawan ng batang ito ay, lumaki ang mga mata ng matandang lalaki at lumapit kay Wang Lin. May kasamang kasiyahan at hindi makapaniwalang ekspresyon sa kanyang mga mata. Pinili niyang ilapat ang kanyang daliri sa noo ni Wang Lin. Hindi naman nasaktan si Wang Lin, ngunit isang misteryosong puwersa ang pumasok sa katawan ni Wang Lin. Nang hilahin ng matandang lalaki ang kanyang kanang kamay, lumaki ang mga mata nito at titig na titig siya sa noo ni Wang Lin. Eksaktong sa sandaling iyon, isang hindi nakikitang apoy ang lumabas mula sa noo ni Wang Lin. Sa sandaling lumitaw ang apoy, nilamon nito ang buong mundo at nagbigay ng init na hindi kayang ipaliwanag. Sa sandaling iyon, ang hindi nakikitang apoy ay biglang sumikip hanggang naging isang mahina na apoy. Bagamat mahina ito, may nakakasakal na aura sa loob nito. Ito ang apoy na asensya ni Wang Lin. Nang makita ng matandang lalaki ang apoy na asensya, walang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Para bang alam na niya ito. Matapos ang apoy na asensya, isang liwanag naman ang muling lumabas mula sa noo ni Wang Lin. Ang liwanag na ito ay parang yumanig sa langit at napakaliwanag. Ang kulog ay umuugong habang mga kidlat ang sumabog mula sa noo ni Wang Lin. Sa sandaling lumitaw ang kulog, nag-form ito ng isang tato, at siyam na kasamang kulog ang umiikot dito, nagbigay ng nakakagulat na lakas. Nagbago ang kulay ng langit at nagkalat ang mga ulap. Ang asensya ng kulog ay sobrang lakas. Ito ang ikalawang asensya ni Wang Lin. Anong klaseng batang ito? Hindi lang siya may apoy na asensya mula sa kanyang paggising sa Vermilion Bird ilang beses, mayroon pa siyang kulog na asensya. Napansin ko na ito dati pero nang makita ko ngayon, hindi ko maiwasang magulat. Kumpleto pa ang kulog na asensya. Nasa punto na ito kung saan kaya nitong hamuni ng Void Gate. Paano niya kaya ito na-cultivate? Pwede ba niyang talagang nakiin ng isang sinaunang Thunder Dragon? Hinigop ng matandang lalaki ang malamig na hangin. Ngunit eksaktong sa sandaling iyon, muling kumislap ang liwanag mula sa noo ni Wang Lin. Lumaki ang mga mata ng matandang lalaki at nagpakita ng kasiyahan. Ito na ang nakita ko dati. Ang katawan ng batang ito. May isa pang kislap at puti at itim na liwanag ang kumislap mula sa noo ni Wang Lin. Ang mundo ay umugang at isang mahahabang ilusyong ilog ang lumitaw sa langit. Ang ilog na ito ay ang Underworld River na nabuo mula sa asensya ng buhay at kamatayan ni Wang Lin. Hinawi ng ilog ang kalangitan at nagtagpo ang ulo at buntot nito. Puno ng ulap sa loob nito, at isang aura ng buhay at kamatayan ang sumabog mula dito. Ito ang ikatlong asensya ni Wang Lin na nabuo mula sa kanyang dumi ng buhay at kamatayan. Ipinakita ng matandang lalaki ang isang kasiyahan na hindi kayang ilarawan, at ang kaligayahan na matagal na niyang hindi naramdaman ay nakita sa kanyang mukha. Lumaki ang mga mata niya at ngumiti siya. Magaling, talagang may ikatlong asensya. Hindi ko ito nakita ng mabuti dati, kaya't naging kagulat-gulat. Ako. Bago siya makapagsalita, napansin niyang bigla siya napatigil. Muling kumislap ang liwanag mula sa noo ni Wang Lin at isang ilusyonaryong yin at yang na simbolo ang lumabas. Ang yin at yang na simbolo na ito ay naglalaman ng karma. Nang lumitaw ito, parang pinupunit nito ang mundo. Ang langit at lupa ay parang nagsanib at isang cycle ng karma ang nabuo. Buti na lang at walang ibang mga cultivator na malapit. Kung hindi, maaring mahulog sila sa loob ng cycle ng karma at magbukas ang kanilang mga demonyo sa loob, na magpapahirap sa kanila na makalabas. Ang lahat ng karmic na sanhi na kanilang inihasik ay magiging karmic effect na magwawasak sa kanila. Mayroon pa. Ang matandang lalaki ay ganap na nagulat at ang ekspresyon niya ay puno ng pagkabigla. Apat ang asensya, paano nakapag-cultivate ang batang ito para magkaroon ng apat na asensya? Sobrang ang mga mata ng matandang lalaki ay muling kumurap at tumigil sa kalagitnaan ng pangungusap dahil may isa pang kumislap na liwanag mula sa noo ni Wang Lin. Ang liwanag sa pagkakataong ito ay napakabigla. Para bang nandoon ito, ngunit hindi rin. Patuloy na nagpalit-palit sa tunay at hindi tunay. Mga imahe ng tunay at pekeng nagsimulang lumitaw, na mahirap tukuyin. Tinutok ng matandang lalaki ang kanyang mata sa limang magkaibang asensya na lumulutang sa itaas ni Wang Lin. Pinag-isa niya ang kanyang lalamunan at hindi alam kung anong sasabihin. Hanggang sa mawala ang lahat ng limang asensya pabalik sa katawan ni Wang Lin, isang mahahabang buntong hininga ang pinawalan niya. Wala na.
Ayos lang, ayos lang. Tinitigan ng matandang lalaki si Wang Lin na parabang tinatanaw siya bilang isang halimaw. 5 asensya, darn, ang batang ito ay mas halimaw pa kaysa sa ika-4 na henerasyon ng Vermilion Bird. Paano kaya may ganitong halimaw na lumitaw sa mundong ito? Kahit na ang matandang lalaki ay nagsasalita nito, hindi maipaliwanag ang kagalakan sa mga mata niya. Ang liwanag ng buwan ay malakas at ang banayad na hangin ay patuloy na humahaplos, na nagpapagalaw sa mga halaman. Unti-unting lumipas ang gabi at unti-unting tumaas ang araw, pinapalabas ang dilim at lamig ng gabi. Matapos ang isang gabi ng pagmumuni, ang apoy na asensya sa katawan ni Wang Lin ay naging mas malakas. Ngunit may hadlang pa rin sa ika-4 na paggising ng Vermilion Bird na hindi kayang lampasan ni Wang Lin. Nagsimula na ang pagpili ng Fallen Elders sa pagsapit ng madaling araw. Hindi hanggang sa ang araw ay mataas na sa langit, halos tanghali na, nang magsimulang maglaho ang dugong dragon na nilunok ni Wang Lin. Bumalik na sa normal ang mukha ni Wang Lin at binuksan niya ang kanyang mga mata. Bumuga ng isang hiningang marumi si Wang Lin. Ang hangin na ito ay itim, at nang tumama ito sa lupa, gumawa ng tunog na parang may binabasag. Para bang pinapainit ang lupa. Sa sandaling binuksan ni Wang Lin ang kanyang mga mata, nakita niya ang matandang lalaki. Nag-isip siya ng saglit bago tumayo. Yumuko siya at magalang na nagsabi, ang junior na si Wang Lin ay bumabati, ika-4 na henerasyon ni Nuno. Tiningnan siya ng matandang lalaki nang may kakaibang liwanag sa mga mata. Nagubo siya ng malalim, itinago ang kakaibang liwanag sa mga mata niya, at ngumiti. Hindi ako ang ika-4 na henerasyon ng Vermilion Bird. Nagulat si Wang Lin sandali habang tinitingnan ng matandang lalaki, at bigla ay may pumasok na kaisipan sa kanyang isipan. Ikaw ba, ang unang henerasyon ng Vermilion Bird? Nagtawa ang matandang lalaki at umiling ng ulo. Hindi ako ang unang henerasyon ng Vermilion Bird, kundi ang ikalawa. Matagal na at magulo na ang mga bagay-bagay. Narito rin ang ika-4 na henerasyon ng Vermilion Bird. Ikaw na ang pangalawang miyembro ng angkan na nakita ko pagkatapos niya. Tahimik na nag-isip si Wang Lin saglit bago magtanong ng may kaunting pag-aalinlangan, ikaw ba ang dakilang emperador? Kagaya mo, isang young emperor. Ngumiti ang matandang lalaki. Nang makita niyang nag-iisip si Wang Lin, ipinaliwanag niya, ako at ang maliit na ika-4 na henerasyon na batang iyon ay parehong young emperors. Ang dakilang emperador, isang pangalan lang ng mga banyaga. Sa Vermilion Bird Clan, isa lang ang pangalan niya, ang unang henerasyon ng Vermilion Bird ni Nuno. Siya rin ay isa sa 4 na pinakamalalakas na general sa ilalim ng sinaunang Celestial Emperor. Nang inig ang isipan ni Wang Lin at bigla siyang tumangala. Ngumiti ang matandang lalaki. Tungkol sa mga detalye, kapag naranasan mo na ang Vermilion Bird Divine Trial, malalaman mo. Ang pagsubok na ito ay kailangan mong pagdaanan, at para sa iyo, maaaring ito ay isang malaking swerte para makatawid sa Ethereal Fire Realm. Ngunit ito ay napakahirap, kaya hindi mo kailangang madama ang labis na pressure. Tumingin ang matandang lalaki sa hilaga kanlurang direksyon. Matapos mag-isip saglit, nagbanggit ng may kalituhan. Bakit hindi mo tinanggap ang hamon ni Master Simo? Ang mga tao ng Vermilion Bird Clan ko ay hindi natatakot sa mga laban. Pagkatapos mong subukan ang pagsubok, palayain mo at labanan siya. Ang mga inimbitahan dito ay hindi makakagawa ng gulo dito. Ang pagpili ng Fallen Elders ay isang simpleng laro ng bata. Ang pangunahing dahilan ng pag-anyaya ng maraming Third Step Cultivators ay upang ipaalam sa kanila na may bagong young emperor na dumating sa Fallen Land. Ikaw ay miyembro ng aking Vermilion Bird Clan, hindi mahalaga kung mula ka man sa Inner Realm o hindi. Kung aalis ka rito, hindi kita kayang protektahan, ngunit kung narito ka, nais kong makita kung sino ang magtatangkang saktan ka. Tandaan, ang aming Vermilion Bird Clan ay dapat malupit at may kalikuan. Kailangan namin maging malupit upang magkaroon kami ng pwesto sa magulong mundong ito. Sa ganitong paraan lamang kayo matatakot ang mga tao sa pag-atake laban sa inyo. Kaya't sa halip na magtago, ipakita ang inyong lakas. Ang Master Simo ay iyong target upang ipakita ang lakas. Ano naman kung siya ay Third Step Cultivator? Gamitin siya para ipakita ang iyong lakas. Ang mga salita ng matandang lalaki ay sobrang malupit. Nag-isip sandali si Wang Lin at pagkatapos ay tumango, at isang kislap ng lamig ang lumabas sa kanyang mga mata. Nakita ng matandang lalaki ang ekspresyon ni Wang Lin at labis siyang nasiyahan. Tiningnan niya ang lawa at nag-isip saglit. Inumin mo ang dugong dragon para sa pagsubok. Hindi mo kayang i-cultivate ang aking cultivation method, ngunit dahil nagkita tayo, dapat kitang bigyan ng isang bagay, gawin natin ito, ipapasa ko sa iyo ang isang lihim na spell mula sa aming angkan. Nang sinabi ng matandang lalaki ang mga salitang, lihim na spell, naging kakaiba ang kanyang ekspresyon. Dahil miyembro ka ng aming angkan, walang problema na ibigay ko ito sa iyo. Hindi kailanman nagkaroon ng tinatawag na lihim na spell ang aming Vermilion Bird Clan. Ang lihim na spell, na ito, sa katunayan,
ay ninakaw mula sa Azure Dragon, White Tiger, at Black Tortoise clans noong kayang gumalaw pa ang aming matandang ninuno. Pagkatapos niyang ibalik ito, tinawag niyang lihim na spell ng angkan. Sa tatlong angkan, ang Black Tortoise ang pinakamalakas. Tiningnan ko ang iyong katawan kanina at nakita kong ikaw ay naging isang sinaunang Diyos. Ang lakas ng sinaunang mga Diyos ay dapat magpataas pa ng lakas ng spell na ito. Ang spell na ito ay hindi isang spell, kundi isang paraan ng paggamit ng puwersa. Obserbahan mo. Nang matapos magsalita ang matandang lalaki, lumapit siya sa lawa. Inangat ang kanyang kamay at inilog ang lawa. Ang kanyang palad ay nagdulot ng pagkalubog, ngunit bago pa lumubog, tinaman ng palad ng matandang lalaki ang ibabaw ng tubig. Kabanata 1403 Pagpasok sa tamang daan ng lakas. Isang malakas na tunog ng kulog ang narinig at naging magulo ang lawa. Isang patong ng tubig ang biglang bumagsak at ang hindi mabilang na mga patak ng tubig ay lumitaw. Pagkatapos, isang patong ng tubig ang muling bumagsak at nagpapatuloy ang siklo. Sa isang iglap, ang mga patong ng tubig mula sa lawa ay naglaho at naging singaw ng tubig na tumakas pataas sa hangin. Bumaba agad ang antas ng tubig sa lawa ng 10 talampakan. Ang tagpong ito ay tila napakakaraniwan at walang espesyal na katangian. Kung ito ay isang spell, maging ang pagpapalabas ng buong lawa bilang gas ay magiging napakadaling gawin. Kalilimutan na ang matandang tao, maging si Wang Lin ay may 12-12 ng mga pamamaraan upang magbigay ng isang hampas na mas malakas pa kaysa dito. Napakakaraniwan, hindi ba? Tumingin ang matandang lalaki kay Wang Lin na may malalim na ngiti. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap habang nakatingin siya sa ibabaw ng lawa at naaalala ang kanyang nakita. Nagsimula siyang mag-isip habang binabaybay ang lawa. Nang makita ng matandang lalaki si Wang Lin, lalo siyang natuwa at hindi niya ginambala si Wang Lin. Nais niyang makita kung gaano kahusay ang pag-unawa ni Wang Lin at kung mauunawaan ba niya ang ibig sabihin ng teknik na ito. Noong natutunan ko ito mula sa aming ancestor, hindi ko kayang matutunan ang kahulugan nito mag-isa. Pati ang kamanghamanghang ikatlong henerasyong Vermilion Bird ay hindi nakakaintindi ng kabuuan, kundi ang gilid lamang. Hanggang ipaliwanag ito ng ancestor, doon lang namin naisip ang tunay na kahulugan. Tingnan natin kung anong mangyayari sa ika-6 na henerasyon. Gayunpaman, hindi kayang tumbasan ng batang ito ang talento ng ika-4 na henerasyong Vermilion Bird. Ang kanyang kasalukuyang antas ng pagsasanay ay tila bunga lamang ng swerte, o marahil ay dahil sa disipulo na binanggit ng ika-4 na henerasyong Vermilion Bird. Kung hindi, wala siyang paraan para maabot ang nakakatakot na antas ng pagsasanay sa loob lamang ng higit sa 2,000 taon. Kahit ang ancestor, hindi niya nagawa ito sa ganitong edad. Bigla, napaisip ang matandang lalaki tungkol sa 5 asensya ni Wang Lin at tumigil sandali. Baka makita ng batang ito ang kabuuan. Ang matandang lalaki ay medyo malungkot habang tinitingnan si Wang Lin. Nag-ugong ang mga alon sa lawa at ang mga alon ay kumalat mula sa kanyang palad. Ang lawa ay parang puso ni Wang Lin, at isang alon ang nagdulot ng galaw sa kanyang puso. Iba si Wang Lin sa ibang tao. Siya ay isang ancient god. Wala silang maraming spells, ngunit ang kanilang mga katawan ay sobrang lakas. Isang suntok lang ay kayang lipulin ang isang planeta ng pagsasanay. Ito ang pangunahing lakas ng mga ancient gods. Dahil dito, ang pag-unawa ni Wang Lin sa lakas ay malaki ang kaibahan kumpara sa mga cultivator na umaasa sa spells o mga yaman. Noong bata pa ako at nagbabasa ng mga aklat, narinig ko ang tungkol sa patak ng tubig na tumutok sa bato. Maaaring magmukhang malambot ang tubig, ngunit sa katunayan, matigas ang tubig. Kapag nahulog ito sa bato, kailangang tiisin ito ang rebound force. Ang mga hindi mabilang na patak ng tubig ay lumilikha ng isang rebound force na sa huli ay nagpapahintulot sa tubig na tumagos sa mga bato. Kalimutan ng mga bato, kung ang isang ancient god ay pumalit sa bato, kahit sila ay matutsuan penetrate ng mga patak ng tubig pagkatapos ng mahabang panahon. Ang kaliwanagan ay pumasok sa mga mata ni Wang Lin at tumingin siya sa matandang lalaki. Ang ekspresyon ng matandang lalaki ay naging seryoso, may kasamang takot. Hindi niya inaasahan na mauunawaan ni Wang Lin ang gilid ng spell na ito mag-isa. Ang talento ng batang ito ay hindi kayang tumbasan ng ika-4 na henerasyong Vermilion Bird, ang pagkakaiba ay parang langit at lupa. Ang kaliwanagan na ito ay nakakatakot, at nagamit niya ang kanyang pag-unawa upang punan ang kakulangan ng talento at maabot ang parehong antas ng pagkaunawa sa lihim na spell tulad ng ika-4 na henerasyong Vermilion Bird. Hindi nakakagulat na may 5 asensya siya. Mukhang hindi ito isang aksidente, malalim na huminga ang matandang lalaki at tiningnan si Wang Lin ng may paghanga. Nais na niyang ipaliwanag ang natitirang bahagi, sa kanyang pananaw, ito na ang hangganan ni Wang Lin, at hindi na niya kayang makita ang mas malalim pa sa bagay na ito. Ngunit, bago siya makapagsalita, kumislap ang mga mata ni Wang Lin at dahan-dahan niyang sinabi, pangalawa lang ito. Napakunot ang noo ng matandang lalaki. Ang tubig ay may kasamang tatag at lambot, at matapos bumuo ng lawa, naglalaman din ito ng rebound force,
habang mas maraming lakas ang nakaipon sa aking palad, mas malakas ang rebound force. Ang rebound force na lumitaw sa sandaling maghampas ako ay hindi mas mahina kaysa sa suntok mismo. Bilang resulta, para bang dalawang uri ng lakas ay nag-cruise at pagkatapos ay lumikha ng isang malakas na banggaan. Nang bumagsak ang palad ng senior sa tubig, ang mga patak ng tubig ay nagbanggaan ng hindi mabilang na beses, na nagdulot ng pagkasira sa bahagi ng lawa. Ang pagkasira na iyon ay isang pagbabago ng estado upang direktang gawing singaw ng tubig ang tubig. Bagaman mukhang simple, naglalaman ito ng isang makapangyarihang lakas. Ang lakas upang baguhin ang estado ng mga buhay na bagay. Habang nagsasalita si Wang Lin, lumiwanag ang kanyang mga mata at ang kanyang isipan ay naging mas malinaw. Ang mga ideya ay dumating sa kanyang isipan at paulit-ulit niyang inisip ang ginawa ng matandang lalaki ng libu-libong beses. Ito ang dapat. Ang palad ng senior ay naglalaman ng batas na iyon. Isang suntok ay kayang magdulot ng pagkawasak ng isang planeta ng pagsasanay. Bagaman may rebound force pa rin, sa sandaling lumitaw ang rebound force, ang planeta ng pagsasanay ay tiyak nang nawasak. Ngunit, iba ang tubig. Huwag maliitin ang tatag ng tubig. Kapag sapat na ang naipon na tubig, ang lakas na kayang tiisin nito ay nakakagulat. Kung ang parehong suntok ay bumagsak sa dagat, ang rebound force ay sapat upang magdulot ng pagkatalo ng isang tao. Ang matandang Vermilion Bird ay nakatitig kay Wang Lin nang malapad ang mga mata. Muling bumalik ang takot na naramdaman niya nang makita ang 5 asensya ni Wang Lin. Ang pagkaunawas sa langit ay isang bagay na hindi ko pa nakikita. Ang pagkaunawang ito ay mas makapangyarihan kaysa sa kahit anong uri ng talento. Hindi isang swerte na nakuha ng batang ito ang mga asensya. Malalim na huminga ang matandang Vermilion Bird, at ang kanyang titig kay Wang Lin ay naging mas kakaiba. Sa oras na ito, hindi alam ng matandang Vermilion Bird na kapag natutunan ni Wang Lin ang Ancient Soul Restriction, magkakaroon siya ng pagkakataong maabot ang tuktok ng mga restriction at maabot ang Void Realm at makuha ang Void Essence. Siyempre, mababa ang pagkakataon, ngunit naruroon ito. Ang itinuturo ng senior sa junior ay kung paano gamitin ang rebound force na ito. Kaya, kapag magtapon ako ng suntok, maaari kong gamitin ang rebound force upang patumbahin ang aking kalaban, dahil ang lakas ko ay magdudulot ng malaking pagtaas. Maaari pa nitong baguhin ang estado ng mga bagay. Bagamat hindi ito isang spell, ang pamamaraang ito ay maaaring ituring na isang spell. Gusto bang matutunan ito ng junior? Ang mga mata ni Wang Lin ay kumikislap at may kasamang kagalakan sa kanyang mga mata. Ang isang karaniwang labanan sa pagitan ng mga cultivator ay hindi kinasasangkutan ng mga suntok at sapantoha. Gayunpaman, si Wang Lin ay isang ancient god, kaya't ang pamamaraang ito ay katulad ng isang spell sa kanya. Sa alaala ni Wang Lin bilang isang ancient god, wala siyang alam na pamamaraang gumagamit ng lakas. Ang leksyong ito mula sa pangalawang henerasyong Vermilion Bird ay may malalim na kahulugan kay Wang Lin. Nang maisip niya ang kanyang labanan kay Tuo Sen, malinaw na mas malakas si Tuo Sen. Sa kanilang laban noon, parang isang bata na nakikipaglaban sa isang matanda. Hindi masasabing mali na hindi lang niya alam kung paano gamitin ang hilaw na lakas ng mga ancient god. Pumulupot ang matandang Vermilion Bird at huminga ng malalim sa kanyang puso. Siya ay matagal nang nabubuhay at isang matandang halimaw, kaya't hindi mahirap sa kanya magkunwari. Dahan-dahan niyang sinabi, "Magaling, lahat ng sinabi mo ay mga simpleng katotohanan, eksaktong gusto kong iparating sa iyo." Bagamat sinabi ng matandang Vermilion Bird ito, iniisip niya sa kanyang puso, "Peste, hindi ko pwedeng hayaang makita ng batang ito ang aking lihim. Kung malaman niyang hindi ko ito naintindihan noon, mawawala ang lahat ng aking dangal bilang isang nakatatandang guro. Kung alam ko lang ito noon, ibinigay ko na sana sa kanya ang White Tiger o Azure Dragon secret spells. Ang mga iyon ay hindi para sa mga tao." Sa pagkaunawa ng munting halimaw na ito, dapat niyang pag-aralan ang mga iyon. Agad na nagubo ng matigas ang matandang Vermilion Bird upang maiwasan ang paksa. Pumagitna ang kanyang mata at sinabi, "Magaling. Ngayon na natutunan mo na ang lihim na spell, sumama ka sa akin sa pagsubok. Kapag natapos mo ang pagsubok, gamitin mo ang Master Si mo upang ipakita ang iyong lakas." Pagkasabi niya nito, inihawi niya ang kanyang manggas at pareho silang naging ethereal fire bago lumipad patungong hilagang kanlurang bahagi. Maingat na tiningnan ni Wang Lin ang ethereal fire at lihim na nagulat. Ang ethereal fire na ito, wala talagang init pero nagbibigay ito ng ilusyon na parang ang aking kaluluwa ay nasusunog. Sa antas ng pagsasanay ng matandang Vermilion Bird, agad niyang dinala si Wang Lin sa ibabaw ng arena sa hilagang kanlurang rehiyon. Sa kasalukuyan, may 2 cultivator na naglalaban para sa posisyon ng elder. Mayroong 10,000 na cultivator sa paligid ng arena na nagmamasid sa kanilang laban, at may ilang mga lugar kung saan walang cultivator na naglakas loob na maglapit. Isa sa mga lokasyon iyon ay kung saan naruroon sina Master Simo at Grandmaster Yun Luo. Isa pang lokasyon ay ang isang magulang at anak na magkasama na nakapaloob sa asul na liwanag.
Sa isa pang lugar, may isang tao lamang. Nakaberde siya at mukhang isang batang lalaki. Nakahiga siya sa isang ulap, pinapanood ang dalawang tao na naglalaban sa ibaba. Bumantong hininga siya at kinuha ang isang page, saka kumagad. Sa huling lokasyon, may isang higanting butiki na nakapulupot. Ang hayop na ito ay itim at mukhang mabagsik habang lumulutang sa hangin. Sa likod nito, nakaupo ang isang matandang lalaki na nakasuot ng mga balat ng hayop. Ang mukha ng matandang lalaki ay puno ng mga butas at bukol, at may mga hikaw na kasing laki ng kamao sa bawat tainga. Ang kanyang mga labi ay may 4 na pulang karayom na tumusok, na parabang tinatakpan ang kanyang bibig. Sa sandaling ito, nagbago ang ekspresyon ng mga taong ito at sabay-sabay silang tumingin pataas. Kabanata 1404 ang paboritong matandang vermilion bird. May ilang matatandang kasama. Habang tinitingnan ng lahat ang langit, ang tinig ng matandang vermilion bird ay umalangaw, puno ng pang-aasar. Habang bumababa siya, ang ethereal fire sa paligid niya ay nagkalat at naglaho na parang walang bakas. Ipinakita nito ang itsura ni Wang Lin sa likod ng matandang vermilion bird. Habang lumabas si Wang Lin, ilang mata ang napatingin sa kanya. Ang unang tingin ay mula kay Master Simo. Ang kanyang mata ay malamig at puno ng galit. Ang pangalawang tingin ay malumanay. May kasamang kalituhan at pagninilay-nilay. Galing ito sa anak na nakabalot sa asol na liwanag. Ang ikatlong tingin ay mula sa gwapong batang lalaki na kumakain ng peach. Kumislap ang kanyang mga mata at nagpakita ng ngiti na hindi ngiti. Manatiling kalmado si Wang Lin at tiningnan ng mag-ama na nakabalot sa asol na liwanag. May bahid ng komplikasyon sa kanyang mga mata, ngunit mabilis din itong nawala. Itinaas ni Wang Lin ang kanyang mga kamay at magalang na nagsabi, nagpapakumbaba pong binabati ng junior ang senior Dao Master Blue Dream. Ngumiti si Dao Master Blue Dream at tumango, sabay sabi, talagang ang binaba ko ang pagtingin sa iyo noon. Nabigla ang matandang vermilion bird nang malaman niyang kilala ni Wang Lin si Dao Master Blue Dream. Pagkatapos, iniwasan niya si Li Chanmei at ngumiti ng mischievously bago binaliwala ang bagay na iyon. Tumutok ang kanyang mata kay Master Simo. Batang-bata, anong tinitingnan mo? Hindi ka ba kontento sa matandang ito? Gusto mo bang hamunin ang matandang ito? Halika at maglaban tayo, maglalaro ako sa iyo. Hindi iniiwasan ng matandang vermilion bird ang pagkakaroon ng dangal ng isang senior, at tinitigan si Master Simo habang ginigiya ang kanyang hintuturo sa pag-aasar. Nagbago ang ekspresyon ni Master Simo. Alam niyang ang matandang ito ay ang unang Young Emperor ng Fallen Land. Isang tao na nasa ibaba lamang ng Great Emperor, at kilalang kilala siya. Patuloy pa ring nagsasagawa ng pananaliksik ang Sovereign Council tungkol sa taong ito, at hindi basta-basta ang matandang ito. Nawala ang galit sa mata ni Master Simo. Itinaas niya ang kanyang mga kamay at mahinang sinabi, ang pagsasanay ng senior ay hindi kayang abutin ng junior. Junior ay hindi makakalaban. Hindi mo kayang labanan ng matandang ito, pero gusto mong saktan ng aking junior. Karapat-dapat ka sa sampal. Hindi mapigilan ng matandang vermilion bird ang galit na nararamdaman niya kay Master Simo. Bumulong siya at nagbigay ng malamig na hininga sabay alis ng kanyang kamay. Walang spells na lumabas mula sa kilos na iyon, pero nagbago ang ekspresyon ni Grandmaster Yunluo at agad siyang umatras. Si Master Simo naman ay nagpalaki ng mga mata at nagsimulang gumawa ng hand seal, ngunit bago pa siya nakatapos, isang malakas na tunog ang umalangaw-ngaw. Agad na umatras si Master Simo mula sa tunog na iyon. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at ang mukha ay mapatla. Isang ethereal fire ang nagsimulang magliyab sa loob niya, at kumikislap ito ng 3 beses. Sa bawat kislap nito, dumobble ang lakas ng apoy sa loob ng katawan niya. Matapos ang 3 kislap, ang katawan ni Master Simo ay kumilos ng malakas at siya ay dumura ng dugo. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Pinagbabantaan ni Senior ang isang junior dito sa harap ng lahat. Ano ang ibig sabihin nito? Nag-alab ang galit sa mukha ni Master Simo, ngunit ang galit na iyon ay nakapagpatibay lamang sa ethereal fire sa paligid niya, kaya't mas tumindi pa ito. Muling dumura ng dugo si Master Simo. Sa puntong iyon, si Grandmaster Yunluo ay lumapit at inilapat ang kanyang kamay sa likod niya. Gumamit siya ng ilang lihim na spell upang mapaganda ang hitsura ni Master Simo, ngunit siya ay nanatiling mapatla at malupit. Ang malakas ay nanggang api ng mahina. Peste, alam mo ba ang ibig sabihin ng mga iyon? Matapos mong pilitin ang laban sa aking junior gamit ang iyong ikatlong hakbang na pagsasanay, ikaw pa ang magsasabi na ako'y ng api ng mahina. Anong masama kung ng api ako ng mahina? Marami ng taon ang matandang vermilion bird na nagpatibay ng kanyang galit, at bagamat mabait siya kay Wang Lin, sa katotohanan, noong naging kilala siya, may matinding galit ang matandang vermilion bird. Nang marinig ang mga salitang iyon mula kay Master Simo, lumaki ang mata niya at naglakad siya ng isang hakbang pasulong. Napakabilis niya. Imposibleng sundan ng matao ng divine sense. Dumating siya kay Master Simo at binigyan siya ng isang malupit na sampal.
Isang sampal lang, napaungol si Master Simo at itinulak siya ng ilang dosenang talampakan. Namaga ang mukha niya at naging purplish black. Napaluhod si Grandmaster Yunluo at umatras. Sinabi niya, "Senyor, itigil mo na, ang Sovereign Council." Bago pa makapagtapos si Grandmaster Yunluo, tinitigan siya ng matandang Vermilion Bird ng masama. "Bata ka, tumahimik ka na. Kung hindi ka titigil, babatuhin kita." Ang matandang ito ay mang-aapi ng mahina ngayon. Dahil dito, kinagat ni Grandmaster Yunluo ang kanyang ibabang labi at tumahimik. Si Master Simo ay tumigil at ang kanyang paningin ay naging malabo. "Sinong ikaw na magtatawag sa aking junior ng maliit na halimaw? Ikaw ang halimaw, buong pamilya mo ay mga halimaw." Habang nagsasalita ang matandang Vermilion Bird, humakbang siyang muli at binigyan ng isang malupit na sampal gamit ang kaliwang kamay. Muling napaungol si Master Simo at dumura ng dugo. Itinulak siya at nag-alab ang galit sa kanyang katawan. Gayunpaman, pinalakas ng galit na iyon ang apoy sa loob ng katawan niya. Sumigaw siya ng malupit at pinilit kontrolin ang galit. "Kung ang aking junior ay isang halimaw, ibig bang sabihin ako rin ay isang halimaw? Peste, naglakas loob ka pang magmura sa matandang ito." Tinitigan siya ng matandang Vermilion Bird at humakbang ulit. "Hindi ko," ang isip ni Master Simo ay nanginginig at malapit ng magpaliwanag, ngunit ang mga salita niya ay hindi kasing bilis ng matandang Vermilion Bird. Bigla na lamang niyang inilapit ang kanan niyang kamay at binigyan ng isang malupit na sampal. Mas lalong namaga ang mukha ni Master Simo na nagiging purplish black at dumura ng dugo at ilang mga ngipin. Ang katawan niya ay itinulak na malayo. Naglakas loob kang magmura sa matandang ito." Nagpakita ng galit si matandang Vermilion Bird sa kanyang mga mata. Kung hindi lang niya nais na gamitin si Master Simo upang ipakita ang lakas ng kanyang junior, hindi lang 3 sampal ang ibibigay niya, kundi agad na niyang kinuha ang buhay nito. Si matandang Vermilion Bird ay may matinding lakas at kasanayan. Bagamat si Master Simo ay isang cultivator ng 3 hakbang, baguhan pa lang siya sa 3 hakbang. Kung ibang tao ang kalaban, maaari silang mag-atubiling magsagawa ng ganitong galit. Ngunit ang matandang Vermilion Bird ay hindi iniisip ito. Isang layunin lamang ang nasa kanyang isipan, walang sinuman ang mang-aapi sa Vermilion Bird clan. Kahit na sila ay may mas mataas na lakas, hindi siya mag-iintindi. Ang unang ninuno ng kanilang pamilya ang mag-aayos nito. Ang pagkiling ng Vermilion Bird clan ay ipinamamana sa bawat henerasyon. Nagpakita ng ngiti si Wang Lin habang pinapanood ito. Nakita niya ang anino ni Qing Shui at ng ika-5 henerasyong Vermilion Bird Divine Emperor sa matandang Vermilion Bird. Minsan, ang personalidad ni Wang Lin ay simple lamang. Ang mga mabait sa kanya ay binabayaran niya ng maraming beses. Gaya ni Situ na, Qing Shui, ang matandang Vermilion Bird Divine Emperor, Dun Tian, tumigil at umatras ang mga cultivator na naglalaban para sa Fallen Elder position. Ang 10,000 cultivators ng Fallen Land ay nagpakita ng matinding paggalang at ang 10 messengers ay tinitigan ang langit ng may galang. Habang ang natitirang mga tao sa langit ay hindi nagsalita. Matapos sampilan si Master Simo ng ilang beses, binalik ng matandang Vermilion Bird ang kanyang tingin at bumalik sa tabi ni Wang Lin. Wala na siyang pakialam kay Master Simo na nasa isang masamang kalagayan, pati na kay Grandmaster Yunluo na malungkot. "Masaya akong nandyan kayong lahat. Bagamat may ilang matandang kasama na hindi nandito, okay lang. Dahil nandyan kayo, gusto kong ipakita ang pagsubok ng aking Fallen Lands Third Young Emperor. Kapag matagumpay siya sa pagsubok, magiging isang tunay na Young Emperor siya. Ang pagpapahayag ng pagkalaban sa kanya ay tulad ng pagkalaban sa matandang ito, at magiging kalaban ng Fallen Land." Ipinagpag ng matandang Vermilion Bird ang kanyang mga kamay sa lahat. Tinuro si Wang Lin at ang gwapong batang lalaki. "Batang-bata, kilala mo si Dao Master Blue Dream, kaya hindi ko na siya ipakikilala. Nakikita mo ba yung batang kumakain ng peach? Huwag mong isipin na bata siya, isa siyang matandang halimaw. Marahil narinig mo na siya, isa siya sa 5 masters, si Dao Master Miao Yin." Manatiling kalmado ang mukha ni Wang Lin ngunit mabilis ang pag-iisip niya. Narinig na niya ang pangalan ni Dao Master Miao Yin. Tiningnan niya ang batang lalaki, ngunit wala siyang makitang marka ng cultivation, kaya nagbigay siya ng magalang na galang. Ngumiti ang gwapong batang lalaki at tumango kay Wang Lin. "Meron ding matandang halimaw na may karayom sa bibig, siya ay isang taong kilala mo. Bagamat hindi siya kabilang sa 5 masters, ang kanyang lakas ay hindi basta-basta. Siya ay isang self-proclaimed esteemed Tai Huang. Kilala siya sa kanyang pagkatalino sa poison cultivation." Tinuro ng matandang Vermilion Bird ang matandang lalaking nakaupo sa likod ng butiking lizard. Maliwanag ang mata ng matandang lalaki at nagbigay siya ng malamig na hininga. Hindi gumalaw ang kanyang mga labi, ngunit may narinig na tinig mula sa kanyang katawan. "Matandang ibon, hindi ako dumating para manood, dumating ako para makipaglaban sa iyo. Ngunit, ang junior mo ay hindi masama, kaya't bibigyan kita ng proteksyon."
Itinaas ng matandang lalaki ang kanang kamay at pinutol ang isang piraso mula sa kanyang pangitaas na kuko at ipinadala ito kay Wang Lin. May liwanag na kumislap at lumutang ang piraso ng kuko sa harap ni Wang Lin. Laki ng mata ng matandang vermilion bird nang marinig ang matandang ibon, ngunit nang makita ang kuko, tumawa siya. Ikaw na maliit na bug, medyo bukas palad ka. Kunin mo na. May lason yan mula sa maliit na bug na iyon. Isa itong malakas na armas laban sa iyong mga kalaban. Habang nagsasalita ang matandang vermilion bird, itinaas niya ang kanang kamay at itinuro ang arena. Sumigaw siya, ipagpapaliban ng Fallen Elder Selection, at magsisimula na ang Young Emperor Trial. Ang kanyang tinig ay rumagsaw tulad ng kidlat at umalingaw sa buong arena. Ang ingay ng isang dragon tortoise ay narinig at ang higanting shell ng pagong na pumapalibot sa arena ay lumitaw. Napakabigat at mabagsik ng giant tortoise. Isang eksena na hindi malilimutan. Ang isang malakas na puwersa ay kumalat at ang 10,000 cultivator sa paligid ay nagpakita ng matinding respeto at umiiwas sa shockwave na ito. Ang giant tortoise ay umungol. Nang lumitaw ito, tumangala ito sa matandang vermilion bird. Kabanata 1405 Buhay na parang panaginip. Simula ng blue incense. Itinaas ng matandang vermilion bird ang kanyang kamay. Ang kabataan na naroon kanina ay nawala at naging seryoso siya. Sa sandaling ito, isang malakas na kapangyarihan ang nagmula sa kanyang katawan, kasama ang isang makapangyarihang pakiramdam. Para bang anumang sinabi niya ay batas. Habang ang ingay ng rumble ay umalingaw, tatlong dambuhalang insenso na may kapal na libu-libong talampakan at taas na libu-libong talampakan ang lumitaw sa likod ng pagong. Ang tatlong insensong ito ay may kulay asul at tumagos sa langit. Ang dambuhalang pagong ay tila naging isang altar. Ang tatlong insenso sa likod nito ay isang nakakagulat na tanawin. Ang pagsubok ng aking Young Emperor ng Fallen Land ay lubos na simple. Dapat pumasok ka sa tatlong pantasyang mundo ng tao, lupa, at langit at sindihan ang lahat ng tatlong insenso. May dalawang pangunahing puntos sa pagsubok na ito. Una, mahirap sindihan ang mga insenso. Pangalawa, kapag nasindihan ng isang insenso, bagamat ito'y may taas na libu-libong talampakan, mabilis itong masunog. Dapat gamitin mo ang lahat ng iyong lakas upang pabagalin ang pagsunog upang makalabas ang iyong kaluluwa at makabalik sa iyong katawan. Ang ekspresyon ng matandang vermilion bird ay seryoso habang tinitingnan si Wang Lin. Ang bawat pagsubok ay may panganib. Ang pagsubok ng Young Emperor ng Fallen Land ay ganoon din. Kung hindi mo ito masindihan, wala namang epekto, ngunit kung masindihan mo ito at hindi makalabas, ang iyong kaluluwa ay masusunog at mamamatay kasama ito. Dahil nandito ako, hindi ka talagang mamamatay, ngunit madidismaya ako sa iyo. Simula pa noong unang panahon, 2 tao lamang ang nagtagumpay. Ako ang una, at bago ka pa, may isa pang tao. Ang taong iyon ay labis na may talento. Kumuha siya ng 5 hinga para sa unang insenso, 9 na hinga para sa pangalawang insenso, at 14 na hinga para sa pangatlong insenso. Pati ako ay mas mababa sa kanya. Naglalakas loob ka bang subukan? Sagutin mo ako. Ang mga mata ng matandang lalaki ay kumikislap na parang mga sulo habang tinitingnan si Wang Lin. Manatiling kalmado si Wang Lin at dahan-daw ang nagsabi, bakit ko hindi tatangkain? Mabuti. Inaasahan kong magulat mo ako ng pangatlong pagkakataon. Tumawa ang matandang vermilion bird at inihagis ang kanyang kanang kamay. Isang hangin ang pumulso kay Wang Lin at siya ay tumakbo ng mabilis patungo sa unang insenso. Ang mga mata ni Master Simo ay naglalaman ng lihim na malupit na sulyap. Ang kanyang mukha ay nanatiling kulay lila, at hindi ito gagaling agad kahit gumamit siya ng spell. Matapos lahat, ginawa ito ng matandang vermilion bird upang pahiyain siya. Ngayon, hindi na kayang magyabang ni Master Simo tulad ng dati, ngunit ang galit niya kay Wang Lin ay naging mas matindi pa. Sumanghap si Master Simo. Masyadong malalim ang pag-aaral ng Sovereign Council sa pagsubok ng Fallen Land. Hindi magtatagumpay ang batang ito sa kanyang antas ng pagsasanay. Si Grandmaster Yunlu na nasa tabi ni Master Simo ay may malungkot na ekspresyon. Ang kanyang kamay sa kanang manggas ay tila nagbubuo ng ilang mga seal, para bang sinusubukan niyang magdivina ng ilang mga bagay, ngunit ang kanyang mata ay dumaan kay Dao Master Miao Yin. Samantalang si Dao Master Miao Yin ay nakahiga sa ulap, ang kanyang mga mata ay nakapikit at may kakaibang liwanag na nakita. Ang batang ito ay tiyak na si Wang Lin na ipinadala ng The Wistwater para magbigay ng impormasyon. Ang Lord of the Sealed Realm ay hindi patay. Hindi magsisinungaling si The Wistwater, ngunit dapat mag-ingat ako dito. Kumilos ako noong nakaraang pagkakataon dahil binigyan ako ng Sovereign ng malalaking benepisyo, ngunit ngayon. Kung gusto nilang magpalabas ako, depende sa kung gusto bang magbigay ng tamang gantimpala ng Sovereign Council. Tahimik na tinitingnan ni Dao Master Blue Dream si Wang Lin at napabuntong hininga sa kanyang puso. Sa loob ng ganitong maikling panahon, napagtagumpayan ng batang ito ang Scatter Thunder Clan at nakabuo pa ng malalim na ugnayan sa Fallen Land.
Talagang minamaliit ko siya. Bilang isa sa 5 masters, may responsibilidad akong magbantay sa Ancient Star System, ngunit ang usapin sa pagitan niya at ni Yor. Tinitingnan ni Daw Master Blue Dream ang kanyang anak na babae ng may komplikadong ekspresyon. Maaari kong baliwalain ang Sovereign Council, at kahit lumabas ang Sovereign mula sa kanyang pagsasanay, maaari ko itong tanggihan, ngunit. Paano kung dumating si Meng-er? Ano ang gagawin ko? Nang isipin ng kanyang asawa, naramdaman ni Daw Master Blue Dream ang kirot sa kanyang puso. Hindi niya malilimutan ang taon na tila namatay ang kanyang asawa at naging isang estranghero. Ang matandang lalaki na may suot na balat ng hayop ay nilisan ng mga mata at simpleng hindi pinansin ang lahat. Para bang wala ng ibang mahalaga sa mundo kundi ang makipaglaban sa matandang Vermilion Bird. Ang dambuhalang nilalang sa ilalim niya ay humihihip ng 2 agos ng mainit na hangin at nilakihan ang malamig nitong mga mata. Habang ang 10,000 mga cultivator sa paligid ng dambuhalang pagong ay nakatingin kay Wang Lin na papalapit sa unang insenso, nag-iba ang mga pag-iisip sa kanilang mga isipan. Talagang swerte ang taong ito dahil nahulog ang mata ng unang Young Emperor. Ngunit ang pagsubok na ito ay sobrang hirap. Sigurado akong hindi siya magtatagumpay. Ang unang elder ng Fallen Land ay hindi pa nga naglakas loob na subukang makuha ang titulo ng Young Emperor kahit nasa ika-5 Heaven's Blight siya. Bagamat nakuha ng taong ito ang pabor ng Great Emperor at ng unang Young Emperor, wala na siyang pag-asang magtagumpay. Dumating si Wang Lin sa tabi ng unang insenso sa ilalim ng mga mata ng 10,000 cultivators na nakapaligid sa arena at lumapag sa shell ng pagong. Kung ikukumpara sa insenso, ang hugis ni Wang Lin ay talagang maliit. Ang dambuhalang insensong ito ay parang bundok. Ito ay naglalabas ng mahinang amoy, at kapag ito'y naamoy, parang pinapalakas nito ang kanilang kaluluwa. Humugot si Wang Lin ng malalim na hininga at inilapat ang kanyang kanang kamay sa dambuhalang insenso. Sa sandaling nahawakan niya ito, ipinikit niya ang kanyang mga mata at ang kanyang katawan ay naging hindi gumagalaw. Pumasok ang kanyang kaluluwa sa insensong ito, ang unang pagsubok, ang Human Phantom World. Ang tunog ng agos ng tubig ay umabot sa kanyang mga tainga. Maririnig ang mga ingay mula sa malayo na unti-unting lumalakas hanggang sa pumailang lang sa tunog ng tubig sa mga tainga ni Wang Lin. Ang langit ay asul, maganda na parang isang painting, na may mga puting ulap na nakadagdag dito. Ngunit, ito ay medyo hindi totoo. Si Wang Lin ay nakatayo sa isang tulay na may agos ng ilog sa ilalim. May ilang mga bangka na lumulutang pababa sa ilog. Sa magkabilang gilid ng tulay ay may magulong mga kalsada na maraming tao, ngunit imposibleng makita ang kanilang mga mukha. Hinayla ni Wang Lin ang kanyang tingin mula sa langit. Pakiramdam niya ay pumasok siya sa isang mundo ng panaginip. Ang lahat ay hindi totoo, wala ni isa na parang totoo. Pati ang tulay na ito ay malabo sa kanyang mata, para bang maaari itong maglaho anumang oras. Para bang ang lahat sa mundong ito, maliban sa kanyang sarili, ay hindi totoo. Ito ay isang lungsod ng mga mortal. Ang lungsod na ito ay hindi malaki, ngunit marami ang mga tao dito. Maraming mga tindahan at kalsada, at ang tunog ng mga tao na sumisigaw ay patuloy na maririnig. Gayunpaman, lahat ng ito ay malabo at tila hiwalay sa kanya. Ito ba ang unang pagsubok? Nag-isip si Wang Lin at pagkatapos ay lumingon upang maglakad palayo sa tulay nang bigla niyang napansin ang ilog. May isang malaking bangka na dahan-daw ang lumulutang pababa sa ilog, at may isang binatang hawak ang isang tasa ng alak. May ilang mga awit na babae na sumasayaw sa deck, at ilang mga alagad na nakatayo sa likuran niya. Kasabay ng tawanan, narinig ang mga malalamang ngunit mayabang na salita, ang mundo ay isang bahay pangtahanan para sa lahat ng mga nilalang. Ang oras ay isang bisita ng mga panahon. Ang pagkakaiba ng buhay at kamatayan ay parang paggising mula sa isang panaginip. Itinaas ng binata ang tasa ng alak at uminom ng isang kagat. Pagdating ni Wang Lin dito, ang lahat ng nasa paligid niya ay naging malabo. Ngunit sa sandaling ito, ang itsura ng binata ay naging malinaw, at ito ay nagbigay ng matinding kaibahan sa mga paligid. Dahil dito, nagulat si Wang Lin at parang gumalaw ang kanyang isipan, parang ang mundo ay naghahati. Pamilyar na pamilyar ang hitsura ng binata, halos. Kabanata 1406 Parang kaluluwa ng kalungkutan. Iyon ay siya mismo. Ang kabataang nagbasa ng mayabang na tula at hawak ang baso ng alak ay halos kamukha ni Wang Lin. Ang tanging pagkakaiba ay ang bakas ng panahon. Bagaman mukhang bata si Wang Lin, siya ay nabuhay na ng mahigit 2,000 taon, kaya may mga bakas ng panahon sa kanyang katawan. Subalit, ang kabataang umiinom ng alak ay puno ng buhay at sigla. Kahit paano mo tignan, siya ay isang mortal na hindi hihigit sa 30 taong gulang. Si Wang Lin ay natigilan habang tinitingnan ang papalapit na bangka. Pinanood niya ang kabataan na ibinaba ang baso at pinunasan ng alak mula sa sulok ng kanyang bibig. Ang katulong sa likod ng kabataan ay nasa kanyang 40s, at ang kanyang ulo ay umuuga habang nagsasalita. Magaling, talagang pambihira ang tula ng Young Master.
Sa pagkaintindi ko, ang tula na ito ay nangangahulugang ang mga bagay na nasa langit ay mahirap makamtan ng mga tao. Magaling! Ngumiti ang kabataan at kumuha ng pamaypay, itinuro ang katulong. Putang ina, malinaw na isang tula na iniwan ng mga sinaunang tao. Sa mga sinabi mo, para bang ako ang gumawa nito? Ngumiti ang katulong at hindi ito mukhang nababahala. Tumingin siya sa paligid at bamulong. Young Master, hindi na tayo maraming pilak. Ang pagpapaupo ng bangka sa ilog sa lungsod ng Su ay hindi mura. 4 na araw na tayo, kailangan na nating magmadali papuntang kabisera. Umiling ang kabataan at may nagbuhos pa ng isa pang baso sa kanya. Ininom ito at handa nang magsalita nang mangyari ang isang pagyanig sa kanyang katawan. Tumutok ang kanyang mata sa tulay sa harap nila. Si Wang Lin ay nakatayo sa ibabaw ng tulay, at sa isang iglap, nagtagpo ang kanilang mga mata. Nang magyayelo ang katawan ng kabataan at magbago ang kanyang ekspresyon. May halong pagkabigla sa kanyang mga mata at ibinaba ang baso. Itinaas ang kanyang mga kamay kay Wang Lin, na nasa tulay, at nagsabi, "Kapatid, mayroon ka bang oras upang uminom ng kasama ko?" Ang panginginig sa puso ni Wang Lin ay dahan-dahang hamupa at nagbigay liwanag ang kanyang mata. Naglakad siya ng isang hakbang at lumulutang na parang dahon bago dahan-dahang lumapag sa bangka. Ang 4 na katulong ng kabataan ay nabigla. Nakatitig sila kay Wang Lin nang hindi makapaniwala. Ang ikinagulat nila ay hindi ang ginawa ni Wang Lin, kundi ang katotohanan na si Wang Lin ay eksaktong kamukha ng kanilang young master. Walang sinabi si Wang Lin nang lumapag siya sa bangka at umupo sa tapat ng kabataan. Maingat na pinagmamasdan ng kabataan si Wang Lin, at habang tinitingnan siya, lalo siyang nabigla. Ang taong ito ay talagang kamukha niya. Matapos mag-atubili, ipinag-utos niyang maghanda ng isa pang baso. Di nagtagal, kinuha ng katulong ang isang malinis na baso at personal na binuhusan ito. Habang binubuhusan, tinitingnan niya si Wang Lin at lihim na nagulat. Ang kapatid ay kamukhang kamukha ko. Marami na akong nakitang tao habang nag-aaral sa ibang bansa, pero wala pa akong nakitang may ganitong pagkakapareho sa akin. Maari ko bang malaman ang pangalan ng kapatid? Tanong ng kabataan na may kuryosidad at ngiti sa kanyang mukha. Hindi nagsalita si Wang Lin. Patuloy siyang nag-iisip. Kinuha niya ang baso ng alak at ininom ito mag-isa. Nang makita ng kabataan na hindi sumagot si Wang Lin, hindi ito alintana. Kinuha niya ang alak at nagbuhos pa ng isa pang baso para kay Wang Lin. Ang malumanay na tunog ng agos ng tubig ay umalingaw habang ang bangka ay unti-unting dumadaan sa ilalim ng tulay. Nandoon pa rin ang mga mananayaw at mga awit, ngunit ang mga tao ay tahimik na nag-iisip. Uminom si Wang Lin ng baso matapos ng baso. Ang pagninilay sa kanyang isipan ay naging dahilan upang wala siyang malasahan sa alak. Ano bang nangyayari? Bakit dumating ang taong ito sa pagsubok ng tao? Hindi lang siya kamukha ko, pati na ang kanyang kaluluwa. Si Wang Lin ay nagkunot-noo at uminom ng isa pang baso. Ang kabataan ay patuloy na ngumiti at hindi na nagsalita. Ngunit ang katulong sa tabi niya ay hindi natuwa at nagrereklamo sa kanyang isipan. Ang alak ng bulaklak ng sinaunang lungsod ng Su ay napakamahal. Dumating na ang gabi at isang malamig na hangin ang dumaan. Umalis na ang mga mananayaw at mga awit, iniwan si Wang Lin, ang kabataan, at ang kanyang katulong. Unti-unting sumikat ang liwanag ng buwan at nagmuni ito sa ilog. Ang hangin ay nagdulot ng mga alon sa tubig. Lahat ay napakaganda. Naramdaman na ng katulong ang pagkairita, tinitingnan ang kalangitan. Di nagtagal ay hindi niya napigil ang hilahin ang damit ng kabataan at commandant. Ngumiti ang kabataan at umiling. Hindi pinansin ang katulong. Mitiyagang ngumiti ang katulong at bamulong, "Young Master, kung magpapatuloy tayo, kailangan nating magbayad pa ng higit para sa bangka. Wala na rin masyadong alak. Uminom ka sa akin." Ang pagninilay sa mata ni Wang Lin ay nawala at hinawakan niya ang kanyang kanang kamay upang kumuha ng isang garapon ng alak. Hindi ito dugo ng dragon, ngunit hindi ito ordinaryong alak. Kung inumin ng isang mortal, lalaki ang kanilang buhay at katalinuhan. Nang makita ng katulong na kumuha si Wang Lin ng garapon ng alak mula sa wala, lumaki ang mga mata ng katulong. May takot sa kanyang mga mata at hindi na siya naglakas loob pang magmamadali sa kanyang master. Matapos magbuhos ng isang baso para sa kanyang sarili, inilagay ni Wang Lin ang garapon sa gitna ng mesa. Ininom ang baso at tumingin sa langit. Bigla niyang sinabi, "Ito ay ang bansa ng Zhao." Nabigla rin ang kabataan nang makita niyang kumuha si Wang Lin ng garapon ng alak. Pagkatapos ng matagal na sandali, huminga siya ng malalim at tumanggo. Ang senior ay isang immortal. Hawak ni Wang Lin ang baso at bamulong sa sarili, "Lumaki ka sa isang baryo sa bundok. Ang iyong ama ay si Wang Chonsoy, ang pangalawang anak sa pamilya, at isang karpintero. Ang iyong ina ay si Zhou Yingso, isang miyembro ng pamilyang Zhou na nag-aral sa isang pribadong paaralan ng ilang taon. Nang ikaw ay bata, tinuruan ka ng iyong ina kung paano magbasa at magsulat.
Ang mga salitang ito ay parang kidlat sa mga tenga ng kabataan at siya ay nagulat. Si Wang Lin ay huminga ng malalim at inilapag ang baso. Tinitingnan niya ang kabataan ng may komplikadong tingin at mahinang sinabi, magpatuloy ka sa paglakad ng buhay na pinili mo. Matapos niyang sabihin ito, tumayo si Wang Lin at tiningnan ang buwan sa langit. Sa sandaling iyon, ang paligid ay hindi na malabo, lahat ay naging malinaw. Naglakad si Wang Lin ng isang hakbang patungo sa ilog at lumipad patungo sa kalayuan. Ang katulong sa bangka ay nanginginig at napaluhod sa bangka. May takot sa kanyang mga mata habang tinitingnan ang direksyon na tinahak ni Wang Lin at bumigkas ng hindi makapaniwala, totoo. Isang totoong immortal. Young Master, ang iyong pangarap ay totoo. Tinitingnan ng kabataan ang langit, at matapos ang matagal na panahon, huminga siya ng malalim. Tinitingnan ang garapon ng alak sa mesa at napuno ng pagkalito ang kanyang mga mata. Si Wang Lin ay lumulutang sa ere at tinitingnan ang mundong nasa ibaba niya. Pamilyar siya sa lugar na ito. Eksaktong kapareho ito ng bansa ng Zhao sa planetang Suzaku. Kapag pumasok ako sa pagsubok ng tao gamit ang aking kaluluwa, inisip ko na maghahanap ako ng Dao tulad ng sa planetang Tianyun. Hindi ko inasahan na sa halip na maghanap ng Dao, magiging mga demonyo sa aking isipan. Si Wang Lin ay huminga ng malalim at nagpakita ng isang komplikadong ekspresyon. Pagod na ba ako sa pagninilay? Paano kaya ako nakalikha ng isang anino na naglakad sa ibang landas? Si Wang Lin ay nag-isip ng tahimik. Hindi tulad ng panahon sa planetang Tianyun, alam ko kung sino ako, at alam ko na ang lahat ng ito ay isang ilusyon. Alam ko na pumasok ako dito gamit ang aking kaluluwa, at alam ko ang aking layunin dito. Kailangan kong sindihan ang pagsubok ng tao. Tumingala si Wang Lin at may kasamang lungkot sa kanyang mata. Sa sandaling malinaw na niyang nakita ang mundo, naunawaan niya kung ano ang human incense at kung paano ito susindihan. Kung nais niya, maaari niyang sindihan ang unang insenso ngayon. Ngunit nais ko pang makita sila bago sindihan ang insenso. Sila. At siya. Ang mga mata ni Wang Lin ay nagpakita ng kalungkutan at dalamhati. Alam niyang lahat ng ito ay peke at nilikha ng ilusyon ng pagsubok sa tao. Ngunit hindi niya maiwasang nais makita ang isang bagay na wala ni isa man ang makakahawa, ang kanyang huling hangganan. Siya. Isang tingin lang at saka ko susindihan ang insenso. Naglakad si Wang Lin at biglang naglaho ng walang bakas. Sa Great Emperor Planet, nakatutok ang mga mata ng lahat sa hindi gumagalaw na figure na may isang kamay sa unang insenso sa likod ng dambuhalang pagong. Dama po ang malumanay na hangin at pinaandar ang mahahabang buhok at mga damit ng figure. Ang matandang Vermilion Bird ay nagpakita ng kaunting pagkabahala. Tinitingnan niya ang figure at lalong nagiging aligaga. Bakit ganoon kabagal? Batay sa kanyang antas ng pagpapalakas, dapat ay nasindihan na ng batang ito ang unang insenso. Inaasahan kong makakakuha siya ng kalahating oras at sindihan ito pagkatapos ng isang hinga. Ngayon, halos isang oras na, at kalahati na ng isang araw sa loob. Pwede bang hindi pa siya nakapag-ensayo ng sapat upang makita ito at hindi niya nais na umalis? Si Master Simo ay nagbigay ng isang pilyong ngiti at tinitingnan ng figure sa ibaba ng unang insenso. Iniisip sa kanyang puso, ito pa lang ang unang insenso at nagpapakita na ng kahinaan ng maliit na bastardo na ito. Wala nang paraan upang magtagumpay siya sa mga pagsubok. Kapag siya ay nabigo, marami itong ikakahiya para sa unang batang emperador sa harap ng mga cultivator. Si Grandmaster Yunluo ay matinding nagkunot-nung at mas mabilis ang kanyang kanang kamay na nakatago sa manggas. Tila ang kanyang divination ay umabot sa isang kritikal na sandali. Sa sandaling iyon, ang mga mata ng matandang Vermilion Bird na nakatitig sa figure sa ibaba ay biglang kumurot. Hindi lamang siya, kundi karamihan sa mga cultivator ay malinaw na nakita ang dalawang linya ng kristal na luha na damapo mula sa mga mata ng figure na nakatayo sa harap ng unang insenso. Tinitingnan ni Dao Master Blue Dream ang mga luha at naiisip sa sarili, ang kaluluwa ay bumabalik sa tinubo ang bayan. Kung ang kaluluwa ay puno ng kalungkutan, babalik ito sa katawan at ang mga luha ng dalamhati ay dadaloy. Ang lakas ng pagsubok ng tao. Sa loob ng pagsubok ng tao, nakatayo si Wang Lin sa ilalim ng bundok ng Hengyu Sect. Tinitingnan niya ang nayon sa harap niya habang humihiwalay, at isang bakas ng luha ang damaloy mula sa kanyang mga mata. Bansa ng Haofen, ang Luohi Sect. Sa alchemy sa likod ng bundok, isang batang babae na may suot na damit na may mga bulaklak ang nakasimangot at tinitingnan ng usok mula sa palayok ng gamot. Tinitingnan niya ang nagbubungang mukha ng isang ginang na nasa tabi ng palayok at bamulong, Master, muling nabigo si Wanner. Ang ginang na nasa kalagitnaan ng edad ay tinignan ng batang babae. Sige, lagi ka na lang may ganitong malungkot na itsura. Pumunta ka sa bundok ng gamot at mang-alap ng ilang water moon grass. Titignan ko kung kaya ko pang gawing mas mabuti ang mga pilas na ito. Ipinakita ng batang babae ang kanyang cute na dila at mabilis na tumakbo palabas ng silid alchemy na may kasamang ngiti.
Kabanata 1407 Hindi ko nais. Ang batang babae ay nakasuot ng dilaw na damit, at ang dalawang hibla ng buhok sa gilid ng kanyang ulo ay kumikilos kasabay ng kanyang paggalaw, na nagbigay sa kanya ng kaakit-akit na itsura. Hindi siya labis na maganda, ngunit siya'y napakamaingat at malinis sa kanyang itsura. Bagaman may mga bakas pa ng kabataan sa kanyang mga mata, makikita ang kanyang banayad na kalikasan sa ilalim ng mga iyon. Habang naglalakad ang batang babae patungo sa bundok, siya'y nagmurmurong nakakunot ang noo, napakahirap ng alchemy. Kahit na lagi akong mag-ingat, hindi ko pa rin magawang magtagumpay. Nais ko sanang malaman kung kamusta na si kuya. Mas magaling ang talento niya kaysa sa akin at siya'y pinapansin ng sekta. Kailangan ko pang magsikap para hindi niya ako maliitin. Habang naglalakad, huminto ang batang babae at tumingin sa isang talahib na naglalabas ng malambot na liwanag mula sa buwan. Mabilis siyang lumapit at maingat na pumitas ng ilang dahon. Hindi niya namalayan na isang nag-iisang figure ang lihim na lumitaw sa likod niya. Tinutok ni Wang Lin ang kanyang mga mata sa batang babae sa kanyang harapan. Bagaman nagbago ang hitsura niya mula sa kanyang alam, nakilala pa rin siya agad ni Wang Lin. Isang piraso ng lamang ang unti-unting lumitaw sa kanyang mga mata. Habang nakatayo si Wang Lin, ang puso niya ay punong-puno ng kapitan. Matapos makapitas ng ilang dahon ng watermoon-grass ang batang babae, maingat niyang inilagay ang mga ito sa kanyang bag. Nang malapit na siyang umalis, bigla siyang huminto at naglakad ng ilang hakbang pasulong. Yumuko siya at itinulak ang ilang talahib upang makakita ng isang maliit na hayop. Ang maliit na hayop ay mukhang isang ardilya, at tila malapit ng mamatay. May dugo sa kanang paa nito at mukhang kinagat ito, kaya't naputol. Bumantong hininga ang batang babae at nagpakita ng hitsura ng awa. Kumuha siya ng ilang halamang gamot at pinisa ito bago maingat na ipinahid sa sugat ng maliit na hayop. Ngunit tila hindi sapat ang mga halamang gamot upang mapabuhay ang hayop. Ang mga mata nito ay dumilim dahil sa labis na pagkawala ng dugo at malapit ng mamatay. Nabahala ang batang babae. Dahan-dahan niyang kinuha ang maliit na hayop at bumalik patungo sa silid alchemy upang hanapin ang kanyang guro. Ngunit, sa pag-ikot niya, napasigaw siya at mabilis na umatras, may takot sa kanyang mga mata. Nang bigla siyang lumingon, nakita niya si Wang Lin at nabulabog siya sandali. Nakita ang takot sa mga mata ng batang babae, nang inig ang puso ni Wang Lin at dahan-dahan niyang sinabi, hayaan mo akong gawin. Ipinagpag niya ang kamay at isang sinag ng puting liwanag ang tumama sa maliit na hayop sa mga kamay ng batang babae. Ang sugat ng maliit na hayop ay gumaling sa harap ng kanyang mga mata, at maging ang mga mata nitong dim ay muling nagkaroon ng buhay. Ang maliit na hayop na gumaling ay tumalon mula sa mga kamay ng batang babae. Pagkabangga nito sa isang sanga, lumingon ito sa kanilang dalawa at biglang nawala. Huminga ng malalim ang batang babae at pinatong ang kamay sa kanyang dibdib. Tumingin siya kay Wang Lin nang may pagnanasa at dahan-daang nagsabi, Limuan, Junior, nagpapakumbaba sa Senior. Anong tuktok ba ng sekta ang pinagmula ng Senior upang hanapin ang aking guro? Umingaw si Wang Lin. Ang kanyang tingin ay naging mas banayad at sinabi, hindi ko pinuntahan ang iyong guro, dito ako nakatira. Nakatira dito. Kumunat ang noo ni Limuan. Ngumiti si Wang Lin at ipinagpag ang kanyang manggas at isang banayad na hangin ang umikot kay Limuan. Sa isang iglap, nawala silang dalawa. Nang muling magpakita, sila ay nasa tuktok ng isang bundok na napapalibutan ng mga ulap. Isang kuweba ang lihim na lumitaw dito. Napalaki ang mga mata ni Limuan nang tignan ng kuweba, at ilang sandali bago siya nakapag-react. Tumingin siya kay Wang Lin at punong-puno ng pagkamangha ang kanyang mga mata. Senyor, mukhang ikaw ay isang matandang halimaw ng aking luho hisek, hindi halimaw, kundi isang nakatagong eksperto, sabi ni Limuan at bahagyang umatras ng ilang hakbang. May pagkaingat sa kanyang mga mata. Walang tao dito, at bigla siyang dinala ni Wang Lin sa tuktok ng bundok, kaya't natural na siya ay kinakabahan. Bagaman hindi mukhang masama si Wang Lin, patuloy pa rin ang kabog ng kanyang puso. Junior ay ipinadala ng guro upang mangalap ng mga halamang gamot. Matagal na akong nawala, baka mag-alala si guro at maghanap sa akin. Dapat na akong umalis ngayon. Patuloy na umatras si Limuan, at ang mga salita niya ay nagpatibay na maaaring dumating ang kanyang guro anumang oras. Ngumiti si Wang Lin. Hindi pa siya nakakita ng ganitong ekspresyon mula kay Limuan. Tumanggaw siya. Mabilis na umatras si Limuan at nagsimulang bumaba ng bundok. Hanggang makababa siya sa bundok, siya ay nakaramdam ng ginhawa at lumingon pabalik sa tuktok ng bundok. Sinabi ni Senior Sister na lahat ng mga matandang halimaw ay may mga quirks at may ilan na gustong mag-ensayo gamit ang mga furnace ng alchemy. Namatay ako sa takot. Ang matandang halimaw ay lumitaw ng tahimik at dinala ako sa tuktok ng bundok. Kung hindi ako mabilis na nakaisip at binanggit ang guro, baka nandoon na ako sa panganib, pero, mukhang bata pa ang matandang halimaw at hindi mukhang masama, siguro ako lang ang mag-isip ng labis.
Matapos magbulong sa sarili, mabilis na umalis si Limuan. Habang nakatayo si Wang Lin sa tuktok ng bundok, ang kanyang mga mata ay may kakayahang tumagos sa lahat. Nakita niya ang ekspresyon ni Limuan at malinaw niyang narinig ang mga salita nito. Hindi siya tumigil hanggang sa umalis si Limuan, at nanghihinayang ang kanyang mga mata, ngunit may kasama ring kalungkutan. Totoo bang nabuo ang lugar na ito mula sa aking kaluluwa o, totoong nangyayari? Si Wang Lin ay nagbuntong hininga at hindi na nag-isip patungkol dito. Pumikit siya. Pagkalipas ng matagal na oras, binuksan niya ang kanyang mga mata at sinabi sa sarili, titingnan ko ulit siya at makikipag-usap sa kanya isang beses pa. Pagkatapos ay aalis ako, at sisindihan ko na ang unang insenso. Ang oras ay dumaan ng dahan-dahan. Isang araw, 2 araw. Sa isang kisap mata, nakalipas ang 4 na araw. Sa loob ng 4 na araw na ito, hindi na muling nagpakita si Limuan. Nanatili si Wang Lin sa tuktok ng bundok, naghihintay. Katulad ng paghihintay ni Limuan sa kanyang pagbabalik, siya ay pinapalakas lamang ng tunog ng gitara. Hindi nag-ensayo si Wang Lin sa mga araw na iyon, kundi tumitig lamang sa kalangitan habang siya'y naghihintay. Hindi hanggang sa hapon ng 5 araw nang marinig niya ang tunog mula sa paanan ng bundok. Mabilis na umakyat si Limuan sa bundok. Pinunasan niya ang pawis sa kanyang noo, at makikita pa rin ang takot at pag-iingat sa kanyang mga mata. Gayunpaman, pinilit niyang magpatuloy at lumapit kay Wang Lin. Tahimik na tiningnan ni Wang Lin si Limuan at ipinakita ang isang malumanay na ekspresyon. Ngunit sa mata ni Limuan, ang kabaitan na iyon ay nagdulot ng pakiramdam ng pagkabahala, kaya't siya ay hindi sinasadyang umatras ng ilang hakbang at naging mas maingat. Senador. Senyor, maaari mo bang iligtas ito? Kinagat ni Limuan ang ibabang labi at maingat na inilabas ang isang maliit na hayop na kasing laki ng kanyang palad. Ang maliit na hayop ay katulad ng pusa, at ito ay isang bata pa. Nangangatog ito sa mga kamay ni Limuan at ang mga mata nito ay bahagyang nakabukas. Parang nais nitong buksan ang mga mata, ngunit wala itong lakas. Ngumiti si Wang Lin at tumango. Itinaas niya ang kanang kamay at hinaplos ang maliit na hayop. Isang puting liwanag ang kumislap at pumasok ang buhay sa maliit na hayop. Unti-unting nabuksan ang mga mata nito at naging buhay ang mga ito. Nagulat si Limuan at maingat na hinaplos ang balahibo ng maliit na hayop. Tumingin siya kay Wang Lin, at ang kanyang pag-iingat ay unti-unting nawala, bagamat may kaunti pa ring natirang pag-aalinlangan. Maraming salamat, Senyor. Ang mukha ni Limuan ay puno ng kagalakan at yumuko siya kay Wang Lin. Mabilis siyang umatras pababa ng bundok. Halatang siya ay nag-iingat pa rin sa isang matandang halimaw. Kung hindi para sa kagipitan, hindi siya makararating dito. Matapos bumaba ni Limuan mula sa bundok, lumingon siya at sinabing, siguro hindi naman masama ang matandang halimaw na iyon. Ito ang ikalawang pagkakataon na pinatuloy ni Wang Lin si Limuan, ngunit ang pagnanasa sa kanyang mga mata ay lalong naging mas matindi. Sa sandaling iyon, nagsimulang rumagzo ang buong langit at nagbago ang mga kulay. Ang mga ulap ay rumagzo at isang malaking vortex ang lumitaw. Ang vortex na ito ay mabilis na umiikot, iniikot ang buong mundo at nagbibigay ng di mabilang na karangyaan. Ang presyon ay sobrang nakakagulat, at nang kumalat ito, tinakpan nito ang buong human trial. Kakaibang hindi ito napansin ng iba sa buong mundo. Parang ang mundo ay nagbago lamang para kay Wang Lin, parang ang vortex ay lumitaw lang para sa kanya. Wang Lin, bakit hindi mo pa pinapalakas ang human incense stick? Anong hinihintay mo? Ang mga salitang ito ay nagbuo ng isang bagyo at umalingaw sa buong mundo. Sa Great Emperor Planet, ang matandang Vermilion Bird ay nag-aalala na ang kaluluwa ni Wang Lin ay nakulong sa loob at hindi siya makakalabas. Hindi pinansin ang mga patakaran ng pagsubok at inilapat ang kanyang kamay sa unang incense stick. Ang kanyang kaluluwa ay pumasok sa kaluluwa ni Wang Lin at umatungal. Hindi mahirap pasindihin ang human incense stick. Hanggat susindihan ko ang apoy sa aking kaluluwa at susunugan ang mundong ito hanggang sa wala nang matira, sisindihan ang human incense stick. Ngunit, hindi ko kayang gawin ito. Itinaas ni Wang Lin ang kanyang ulo. May apoy sa kanyang mga mata habang tinitingnan ang vortex sa langit. Pumasok sa lugar na ito bilang isang kaluluwa upang pakinisin ang kaluluwa at alisin ang huling bakas ng pagbabalik bilang isang mortal. Gawin itong isang naglalagablab na puwersa at gawing dahilan upang maisilang ang kaluluwa. Ito ay magiging isang binhi na magbibigay daan sa Vermilion Bird na magising sa ika-4 na pagkakataon. Ngunit, ang pagsunog sa aking mga damdamin bilang isang mortal bilang kapalit ay hindi ko kayang gawin. Tumingin si Wang Lin sa langit. Ito ay ang lupain ng kanyang kaluluwa. Bagamat makapangyarihan ng matandang Vermilion Bird, ang pagsubok na nilikha ng isang mahiwagang yaman ay puno ng misteryosong kapangyarihan na nagiging dahilan upang hindi siya manatili rito ng matagal. Ikaw. Ilusyon lamang ito, hindi ito totoo. Naparito na ang matandang lalaki dati. Kailangan mo lamang sirain ito at sindihan ang incense stick upang makalabas.
Bakit kailangan mong maging ganoon ka-obsesyonado? Ang boses ng matandang Vermilion Bird ay nag-aalala at ang vortex sa langit ay gumuho habang ang kanyang boses ay unti-unting naglalaho. Sa sandaling naglaho ang kanyang boses, ang boses ni Wang Lin ay pumasok sa vortex. Sa buong buhay ko, hindi ko binitiwan ang mga damdamin na naiwan sa aking puso. Sa Ascendant Stage, pinili kong mag-trigger ng Divine Retribution kaysa bitawan ito. Ang pagsunog sa mundong ito ay hindi ang tanging paraan upang lumikha ng Immortal Fire Seed sa aking kaluluwa. Kung ito ang nais ng langit at kailangan kong sunugin ang mundong ito, sumuwi ako sa langit. Pipiliin ko ang aking sariling daan, at sa halip na sunugin ang mundong ito, gagamitin ko ang aking kaluluwa upang likhain ang apoy ng karma. Sa Great Emperor Planet, inilabas ng matandang Vermilion Bird ang kanyang kamay. Tumingin siya kay Wang Lin at huminga ng malalim. Bagamat hindi alam ni Master Simo kung ano ang nangyayari sa loob ng human trial, tila napansin niya ang ilang bagay. Hindi siya makapigil na magbuntong hininga. Senyor, matagal na tayong hindi nagkita. Mukhang nagkaroon ng aksidente ang ikatlong Young Emperor sa pagsubok. Bago pa niya matapos ang sinasabi, biglang lumingon ang matandang Vermilion Bird at inihampas ang kanyang kamay. Muling sinampal si Master Simo. Nagdugo si Master Simo at nahulog ng 100,000 talampakan. Anong aksidente? Ang junior ng matandang lalaking ito ay gagamit ng kanyang karma upang sindihan ang incense stick na ito. Hindi ito isang bagay na mauunawaan ng tulad mong hampas lupa. Pagkatapos ng sampal, nabawasan ang galit ng matandang Vermilion Bird at naisip, karma, mabuti. Ang batang ito ay may lakas ng loob na sindihan ang apoy ng karma. Isang beses sinabi ng unang ninuno na ang paggamit ng Immortal Soul Fire upang maabot ang Ethereal Fire ay hindi tamang paraan, ngunit tanging dahil ang pagsindi ng apoy ng karma ay sobrang hirap. Ang ninuno ay nagtagumpay lamang dahil sa tulong ng Celestial Emperor, kaya hindi binigyan ng iba ng pagkakataon. Kung magtagumpay ang batang ito, siya ang magiging unang tagumpay pagkatapos ng unang ninuno. Kabanata 1408 Pag-akyat ng apoy ng karma sa kaluluwa. Sa loob ng human trial, ang vortex na tanging si Wang Lin lamang ang nakakakita ay gumuho, parang may hindi nakikitang puwersa na punit-punit ito. Ang kalangitan ay unti-unting bumalik sa normal. Wala nang ibang nakapansin ang nangyaring ito maliban kay Wang Lin. Para bang hindi ito nangyari. Inurong ni Wang Lin ang kanyang tingin mula sa kalangitan at umupo sa tuktok ng bundok. Upang sindihan ang apoy ng karma, upang lumikha ng apoy gamit ang sariling isip. Hindi upang sunugin ang mundong ito, kundi upang sunugin ang sariling kaluluwa. Gamitin ang mapanganib na paraang ito sa sandaling ang kaluluwa ay malapit ng masira upang makahanap ng daan patungo sa kaligtasan at lumikha ng apoy ng karma. Ito ay magbibigay ng pagkakataon sa Vermilion Bird na magising sa ika-4 na pagkakataon at makatawid patungo sa realm ng Ethereal Fire, na isang napakabihirang lugar para sa mga kasapi ng Vermilion Bird clan. Ethereal Fire, ang pinagmulan ng lahat ng apoy sa mundo. Kung ito man ay apoy ng selos, galit, pagkabaliw, at iba pang emosyon, lahat ito ay maaaring gamitin ng mga taong nakapasok sa realm ng Ethereal Fire. Ang mga cultivator na nakarating sa Ethereal Fire ay napaka-powerful. Kahit hindi sila kasing lakas ng isang third-step cultivator, kailangan pa rin nilang mag-ingat. Kapag humarap sa isang ganitong cultivator, hindi maaaring ipakita ang kahit anong emosyon, dahil kahit ang pinakamaliit na pagbabago sa emosyon ay maaaring gamitin ng kaaway bilang paraan upang patayin ka. Ito ay isang napakadelikadong spell. Dapat sabihin na lahat ng buhay na nilalang ay may emosyon. Kahit gaano pa man katigas ang isang tao o gaano man siya kabuting magtago ng kanyang emosyon, ang mga emosyon ay patuloy na nananatili sa kanya. Pati na rin ang pinanibik ni Daw Master Blue Dream para sa kanyang asawa at anak ay maaaring maging panggatong para sa Ethereal Fire. Tanging ang mga tao na kayang iwasan o alisin ang lahat ng emosyon ang may kakayahang hindi matakot sa Ethereal Fire. Ang tunay na takot sa isang Ethereal Fire Cultivator ay hindi nakikita sa mga laban ng isa, kundi sa laban ng grupo. Ang isang Ethereal Fire Cultivator ay kayang makipaglaban laban sa libo-libo. Alam ng mga third-step cultivators na ang pagbukas ng Void Gate bilang Thunder Cultivator ay napakahirap. Ang Thunder ay isang bagay na kinokontrol ng langit, kaya ang pagtatangkang sirain ng Void Gate gamit ito ay mas mahirap pa. Ang Fire Essence ay bahagi ng 5 elemento. Tanging sa pamamagitan ng pagiging Ethereal Fire, maaari itong makawala sa 5 elemento. Kung ito ay mag-evolve papatungo sa Daw Fire, maaari itong gamitin upang sunugin ang Void Gate upang maging third-step cultivator. Tahimik ang mga mata ni Wang Lin. Mahirap makuha ang Ethereal Fire dahil sa seed ng apoy na kailangan para sa ika-4 na paggising ng Vermilion Bird. Ngunit hindi siya handang sunugin ang mundong ito, kaya't kailangan niyang piliin ang mas mahirap na daan. Ang daang ito ay isang lakad sa pagitan ng buhay at kamatayan. Maaari pa ring piliin ni Wang Lin na lisanin ang lugar na ito at mabaigo sa pagsubok. Ang matandang Vermilion Bird ay napakabait sa akin, kaya paano ko madaling bibitiwan?
Bulong ni Wang Lin, at ang determinasyon ay pumasok sa kanyang mga mata. Katulad ng hindi niya pagiging handa na sunugin ang mundong ito, mahalaga sa kanya ang kanyang benefactor. Hindi siya maaaring magpatalo sa matandang Vermilion Bird. Huminga ng malalim si Wang Lin at ipinikit ang kanyang mga mata. Nang ipikit niya ang kanyang mga mata, isang asul na apoy ang sumabog mula sa kanyang katawan. Ang apoy ay hindi kumalat, kundi sumabog sa loob ng kanyang katawan. Hindi ito nakita ng iba, ngunit ang sakit ng kaluluwa niyang nasusunog ay dahilan upang mag-alinlangan si Wang Lin. Pinagdikit niya ang kanyang mga ngipin at tiniis ang pagsusunog ng kanyang kaluluwa at obsessions hanggang sa masira siya. Ipapasok ko sa daw ang obsession na ito, at wala ng divine retribution na makakapigil sa akin. Biglang itinaas ni Wang Lin ang kanyang ulo at binuksan ang kanyang mga mata. Ang apoy ay sumot ng maliwanag sa kanyang katawan, ngunit wala ni isa mang tao sa labas ang nakakita nito. Dahan-daang lumipas ang oras sa loob ng human trial. Ang dalas ng pagbisita ni Li Muan sa tuktok ng bundok ay unti-unting tumaas. Bawat beses na makita siya ni Wang Lin, ang apoy sa kanyang kaluluwa ay lalakas pa, ngunit hindi siya nagpakita ng kahit anong senyales. Ang kabaitan sa kanyang mga mata ay malalim na parang lawa. Dahan-daang nasanay si Li Muan sa ekspresyon ni Wang Lin. Minsan, kapag umaakyat siya sa bundok, mag-uusap sila ng magiliw. Ngunit ang masusing pagtingin ni Li Muan ay napansin na tuwing umakyat siya dito, ang kakaibang senior ay tila humihina. At pati na rin ang hitsura niya ay tila tumatanda. Hindi niya alam na si Wang Lin ay kasalukuyang dumaranas ng hindi maipaliwanag na sakit. Nais niyang sindihan ang apoy ng karma, at ginagamit niya ang obsession sa kanyang puso bilang panggatong. Ang mas malakas ang obsession, ang mas malakas ang apoy. Bawat beses na makita niya si Li Muan, ang obsession niya ay lalakas pa. Ang apoy ay magiging mas matindi at ang sakit ay lalakas. Lumipas ang panahon. Matapos ang hindi tiyak na tagal ng panahon, ang apoy sa kaluluwa ni Wang Lin ay umabot sa isang partikular na antas. Ang kanyang mga mata ay naging malabo at ang kanyang katawan ay hamina. Ang kanyang mukha ay tumanda mula sa isang binata hanggang sa isang katandaan. Parang mabilis na dumaan ang 2,000 taon sa buhay ni Wang Lin habang ang kanyang kaluluwa ay nasusunog. Sumuko ka na. Hindi mo kayang tiisin ang pagsusunog ng iyong kaluluwa. Bagamat hindi ko naranasan ito, mula sa mga narinig ko mula sa ancestor, malalaman ko na natatakot pa rin siya sa pakiramdam na ito. Muling lumitaw ang gumuho na vortex sa kalangitan. Bumalik ang matandang Vermilion Bird dahil siya'y nag-aalala. Ang kanyang mga salita ay puno ng pangamba. Hinigpitin ni Wang Lin ang kanyang mga ngipin, at ang kanyang isipan ay nagiging malabo. Ang matinding sakit ay parang alon na halos lumulunod sa kanya. Ang sakit na ito ay ilang beses pa kaysa sa mga sakit na naranasan ni Wang Lin. Tanging nang humarap siya sa Ancient God Calamity kung saan ang kanyang katawan ay patuloy na bumagsak at muling nabuo, siya nakaranas ng katulad na sakit. Ngunit may malaki pa ring pagkakaiba sa pagitan ng dalawang uri ng sakit na ito. Pinapalakas mo pa ang iyong kaluluwa, ngunit ang obsession mo ay hindi pa naging apoy ng karma. Ang antas ng sakit na ito ay simula pa lamang. Kapag lumitaw na ang apoy ng karma, pagdadaanan mo ang siyam na karma retributions. Kahit ang ancestor ay nakalusot lamang sa ilalim ng proteksyon ng iba. Maaari ka pang sumuko ngayon. Kapag ang obsession mo ay naging apoy ng karma, susunugan ito ang iyong kaluluwa ng isang iglap. Walang pagkakataon para baguhin ito sa karmic fire. Kung hindi dahil sa proteksyon ng Celestial Emperor, hindi magtatagumpay ang ancestor. Ang boses ng matandang Vermilion Bird ay puno ng pangamba. Ang batang babae na iyon ay ang obsession sa iyong puso. Sa human trial na ito, lahat ay ilusyon lamang. Bakit mo pinipilit ang iyong sarili sa ganitong buhay at kamatayan na sitwasyon para sa isang ilusyon? Wang Lin, bakit ka ba ganito kaobsesyonado? Ang boses ng matandang Vermilion Bird ay naging mas aligaga, at may tono ng galit sa kanyang boses. Hindi sumagot si Wang Lin. Sa sandaling ito, ang kanyang isipan ay nagiging malabo. Ang sakit ay naging mga alaala na dumaan sa kanyang kaluluwa. Ang unang pagkikita niya kay Li Muan. Ang Sea of Devils. Ang Cloud Sky Sect. Ang kanyang pagkamatay. Hanggang sa naging isang natutulog na bangkay sa kabaong. Ang lahat ng alaala na ito ay sumabog sa kanyang kaluluwa. Matagal na. Kung magpapatuloy ka, magkakaroon ka ng panganib sa buhay. Dahil hindi mo kayang bitawan ang mundong ito, kahit nakamuhian mo pa ang matandang ito, sisirain ko ang mundong ito para sa iyo. Habang ang mga salita ng matandang Vermilion Bird ay umalingaw, isang dagat ng apoy ang biglang lumitaw mula sa vortex. Ang apoy ay kumalat sa lahat ng direksyon, at sa isang kisap mata, pinalibutan nito ang mundo. Malapit na itong bumaba at sunugin ang lahat. Sa sandaling iyon, lumitaw si Li Muan sa tuktok ng bundok. Siya ay hingal na hingal at kaka-rating lang sa tuktok ng bundok. Hindi niya nakita ang apoy, ngunit sa malabong paningin ni Wang Lin,
nakita niya ang dagat ng apoy na parang isang malaking bibig na nais sumakmal kay Limuan. Sa sandaling ito, naging malinaw ang mga mata ni Wang Lin at isang napakalakas na apoy ang sunog mula sa kanyang mga mata. Sa sandaling ang apoy ay malapit nang humipo kay Limuan, niyakap siya ni Wang Lin at ginamit ang kanyang likod upang harangan ang dagat ng apoy. Nagulat si Limuan. Habang niyayakap siya ni Wang Lin, lumingon siya at humiyaw sa kalangitan. Magagawa ko ito. Ikaw. Labis na nagalit ang matandang Vermilion Bird, at ang apoy na ipinadala niya mula sa kalangitan ay nahinto. Ancestor, buong buhay ko akong nagpakasipag para lang sa kanya. Kahit na ito ay isang ilusyon lamang, hindi ko hahayaang masaktan siya, lalo na't sirain siya. Tumingin si Wang Lin sa kalangitan habang ang mga luha ay damaloy sa kanyang mga pisngi, tumama sa Limuan sa kanyang mga braso. Ang mainit na mga luha ay tila pumasok sa kanyang puso, at ang kanyang mga mata ay napuno ng kalituhan. Sa sandaling sinabi ni Wang Lin ang mga salitang ito, ang apoy sa kanyang kaluluwa ay sumabog, naging ilang beses na mas malakas kaysa dati. May isang hibla ng itim na apoy sa loob ng apoy na ito. Ang itim na apoy na ito ay nagdulot ng pagbabago ng kulay sa mundo at ganap na pinigilan ng asul na apoy sa kaluluwa ni Wang Lin. Apoy ng karma. Humanga ang matandang Vermilion Bird at naglabas ng buntong hininga. Ngayon na ang iyong obsession ay naging apoy ng karma, maliban sa unang henerasyon na ancestor, walang makakapigil sa iyo. Kalimutan mo na, dahil pinili mo ito, kalimutan mo na, ang boses ng matandang Vermilion Bird ay dahan-daang nawala, ang dagat ng apoy ay nawala, at ang vortex ay gumuho. Ang itim na apoy ay mabilis na pumasok sa katawan ni Wang Lin at tinake over ang asul na apoy. Sa isang iglap, mahigit 80% ng asul na apoy ay naging itim. Isang matinding sakit ang dumaan mula sa kanyang kaluluwa, dahilan upang mag-alaw ang kanyang katawan. Ang sakit ay naging libo-libo pang beses na mas matindi kaysa dati. Ang kanyang kaluluwa ay mabilis na nasasira. Ang kanyang katawan ay mabilis na naglalaho, ngunit ang kanyang mga braso ay patuloy na niyayakap si Limuan. Ginawa niya ang lahat ng makakaya upang itago ang matinding sakit, at dahan-dahan niyang tiningnan si Limuan. Tumingin si Wang Lin kay Limuan at mahina niyang sinabi, "Masaya akong makasama ka sa mga araw na ito, kahit na isa ka lamang ilusyon, hindi ko hahayaang masaktan ka." Gayunpaman, ang kanyang boses ay naglalaman ng lakas na nagpagulat sa isipan ni Limuan. "Ikaw, sino ka?" Matamang tiningnan ni Limuan si Wang Lin. Kabanata 1409 Ang amoy ng asul na usok ng signal ay sumak. Ang kanya noong nakaraan ay parang isang paro-paro na naging kaluluwa sa mga kamay ni Wang Lin. Sinubukan niyang hawakan, ngunit hangin lang ang nahawakan niya nang umangat ang kaluluwa mula sa kanyang mga bisig at lumipad patungo sa kalangitan. Ang mga mata ng kanya noong nakaraan ay puno ng damdamin at pagnanasa habang siya ay dahan-daang tumatanda. Isang buong buhay ang lumipas at ang kanyang buhok ay nagputi at pumanaw. Pumikit siya, at ito ay naging isang eksenang hindi malilimutan ni Wang Lin sa buong buhay niya. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay upang hawakan ang mukha ni Wang Lin isang huling beses, ngunit nawalan siya ng lakas sa kalagitnaan at ang kanyang kamay ay bumagsak. Ang mga luha na tumulo mula sa kanyang mga mata ay nahulog sa lupa at naging isang bulaklak na maaaring magbukas o hindi sa susunod na season. Sa isang kisap mata, libu-libong taon ang lumipas. Ang nakaraan ay parang isang saglit na sandali. Ang libu-libong taon ay hindi maituturing na mahaba, ngunit sapat na ito upang kalimutan ang lahat. Ngunit hindi ito nakalimutan ni Wang Lin at laging naaalala, ngayon ay tila bumalik ang oras, at hawak na ni Wang Lin ang taong hindi niya nais bitawan. Ngunit dahil si Limuan ay naging isang piraso ng kaluluwa noong panahon iyon, wala siyang nahawakan. Ngayon, bagamat ilusyon lamang si Limuan, siya ay napakatotoo para kay Wang Lin na pakiramdam niya ay hawak niya ang buong mundo. Maliban na lamang na ngayon, wala na siyang lakas, wala na siyang katawan upang patuloy siyang hawakan. Ang kanyang mga kamay ay dahan-daang naglaho habang ang itim na apoy ay sumusunog at nagiging transparent. Ang kanyang mga kamay ay dumaan sa katawan ni Limuan at naglaho. Ang kanyang mukha ay mabilis na nagbago mula sa pagiging nasa katanghaliang gulang. Para bang ang mga taon ay mabilis na dumaan at siya ay naging isang matandang lalaki. Pagkatapos ay naging transparent siya, para bang inulit ang nakaraan, tanging ang kanilang mga posisyon lamang ang nagbago. Ang tanging hindi nagbago ay ang kahinahunan sa kanyang mga mata habang ang kanyang katawan ay naglalaho. Ang itim na apoy ay sa wakas ay kumuha ng kontrol sa asul na apoy at si Wang Lin ay ganap na naglaho mula sa mundo. Ang tingin sa ilalim ng itim na apoy ay unti-unting lumayo mula kay Limuan. Si Limuan ay napasubsob sa lupa habang tinitingnan ng tila walang katapusang tingin sa kalangitan, ang kanyang isipan ay nanginginig. Si Limuan ay nagsikap na maghasik ng sigaw, "Sino ka ba?" May hindi kilalang sakit sa kanyang puso. Hindi niya alam kung saan nanggaling ang sakit na iyon, ngunit ito ay lalong lumakas. Ang apoy ng karma ay sumak at winasak ang lahat, ngunit hindi nito kayang sirain ang puso ng Dao ni Wang Lin at ang kanyang mga alaala. Ang apoy ng karma ay nabuo mula sa aking obsession.
Ginamit ko ang aking obsession upang mag-ensayo, at buong buhay ko itong isinakripisyo para sa kanya. Walang puso ang mga langit at nais nilang burahin ang lahat ng obsession. Ngunit, ang aking obsession ay naging apoy ng karma na, kahit ang mga langit, ay hindi kayang kunin. Kung nais ng apoy ng karma na sunugin ang aking katawan, kung nais ng apoy ng karma na sirain ako, hindi ko ito pipigilan. Ang apoy na ito ay ang obsession ng aking buhay, ito ang aking Dao. Anong silbi ng mag-ensayo ng walang puso na Dao ng mga langit? Ako ay nag-ensayo gamit ang aking obsession at ginamit ang obsession na ito upang buuin ang siklo ng karma. Kaya ano kung hindi ako pumunta sa langit? Kaya ano kung pupunta ako sa impyerno? Hanggat ang impyerno ay malaya, ano ang masama doon? Habang ang apoy ng karma ay papatong na sana sa kanya, isang nakakagulat na sigaw ng vermilion bird ang umalingaw-ngaw. Isang vermilion bird ang lumitaw sa loob ng itim na apoy. Ang vermilion bird ay malaki na, at hindi na ito asul kundi itim. Para itong isang itim na phoenix na muling ipinanganak sa loob ng itim na apoy. Ang sigaw ng vermilion bird ay umalingaw-ngaw sa buong mundo. Tumagos ito sa human trial at kumalat mula sa insenso sa likod ng pagong. Inalag nito ang buong Great Emperor Planet. Ang gwapong batang lalaki ay naghihintay na ng ilang araw, ngunit hindi siya nanas. Kakakuha lang niya ng isa pang peach at malapit na siyang kumain ng ang kanyang katawan ay nanginig. Nakatingin siya sa unang insenso. Ang sigaw ng vermilion bird ay umalingaw sa buong mundo. Ang mga mata ni Dao Master Blue Dream ay kumislap ng kakaibang liwanag, at may kasamang gulat sa mga ito. Ang sigaw ng vermilion bird, hindi ito isang ordinaryong vermilion bird, ito ay. Ang sigaw ng vermilion bird na ito ay tiyak na hindi ordinaryo. Naglalaman ito ng isang malakas na katangian ng pagtanggi na hindi kailanman magpapatalo. Para bang nanggaling ito sa impyerno at hindi sa langit? Hindi posible. Inasahan ni Grandmaster Yunluo na ang batang iyon ay haharap sa isang buhay at kamatayang pagsubok na magiging napakahirap malampasan. Ang ekspresyon ni Master Simo ay labis na nagbago habang tinitingnan ang unang insenso. Si Grandmaster Yunluo ay nagpakita rin ng ekspresyon ng gulat sa kanyang magandang mukha. Ang kanyang kanang kamay na nakatago sa ilalim ng kanyang manggas ay mabilis na gumagalaw, nagbubuo ng mga after-image. Gayunpaman, ang kanyang mga daliri ay nanginginig at ang kanyang mga dulo ng daliri ay napunit, at damaloy ang dugo. Para bang may isang puwersa na huminto sa kanyang pag-asa. O ang kasalukuyang kalagayan ni Wang Lin ay wala sa kanyang kapangyarihan upang maisalarawan. Nagpakita ang matandang vermilion bird ng isang bahid ng kasiyahan at tumawa. Ang kanyang mga mata ay kumislap. Bilang isang pangalawang henerasyon ng vermilion bird, napakagaling niyang maunawaan ang sigaw ng vermilion bird. Sa pamamagitan ng kanyang pandinig lang, nauunawaan na niya kung ano ang nangyari sa loob ng human trial. Magaling, nagawa niyang muling buuin ang kanyang vermilion bird sa ilalim ng apoy ng karma. Pagkatapos nito ay darating ang siyam na karma retributions. Ito ang pinakamahirap na bahagi. Tanging ang matandang lalaking nakaupo sa lizard ang nanatiling nakapikit, para bang wala ni isang bagay dito ang nakakakuha ng kanyang pansin. Ang babaeng katabi ni Dao Master Blue Dream ay nakatitig sa unang insenso. Kinagat ang kanyang ibabang labi at ang mga luha na puno ng komplikadong damdamin ay dumadaloy. Sa loob ng human trial, binuksan ng itim na vermilion bird ang kanyang mga pakpak at lumipad pataas sa kalangitan. Ang kanyang katawan ay natatakpan ng walang katapusang itim na apoy at naglalabas ng hindi maipaliwanag na init. Ngunit ang init na ito ay hindi nakaapekto sa mundong ito at nakatutok lamang sa katawan ng vermilion bird. Ang sigaw ng vermilion bird ay naging mas malakas, at naglalaman ito ng isang pagyanig na kayang magpagulantang sa isipan ng sinuman. Ang itim na vermilion bird ay binuo mula sa kaluluwa ni Wang Lin. Ang apoy ng karma ay sumak at susunugin ang siklo ng karma. Tulungan mong magising ang aking vermilion bird sa ikaapat na pagkakataon. Ang itim na vermilion bird ay humiyaw at tumungo sa kalangitan. Nang umabot ito sa tuktok, sumabog ang itim na apoy mula sa katawan nito. Mula sa malayo, ang apoy na ito ay mukhang isang dambuhalang torcha, at ang puso ng apoy ay ang sayaw na vermilion bird. Sa apoy ng aking obsession, ang boses ni Wang Lin ay umabot sa buong mundo. Ang apoy sa paligid ni Wang Lin ay naging isang dagat ng mga apoy at kumalat gamit ang vermilion bird bilang sentro. Sa isang kisap mata, ang buong kalangitan ay natakpan ng itim na apoy, ngunit walang nilalang sa human trial ang nakakaramdam nito. Ang dagat ng apoy na pumapaloob sa kalangitan ay lalong naging mas malakas. Para itong isang malupit na alon na dumaan sa kalangitan. Human incense stick, sumik. Ang sigaw ni Wang Lin ay naging boses ng vermilion bird at kumalat sa kalangitan. Ang dagat ng apoy ay biglang kumontrata patungo kay Wang Lin at naging isang haligi ng apoy na tumusok sa kalangitan. Ang kaluluwa ni Wang Lin ay nabuo sa ibabaw ng itim na vermilion bird sa loob ng apoy. Tumingala siya sa kalangitan at inilabas ang kanyang kamay.
Rumble, 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 rumble. Ang malalakas na tunog ng kidlat ay umalingaw sa kalangitan at nagkaroon ng isang puwersang nais punitin ang langit. Sa sandaling iyon, ang mga higla ng itim na usok ay lumabas mula sa unang insenso sa likod ng dambuhalang pagong. Ignited. Ang unang insenso ay sumip. Tingnan natin kung gaano siya katagal magtatagal. Ang mga nag-aaral ay naghintay na ng maraming araw at nagsisimula ng mawalan ng pasensya. Kung hindi lang sa takot nila sa Young Emperor, baka umalis na sila. Ngunit sa puntong ito, tinitingnan nilang lahat ang itim na usok na tumataas. Sa unang mga sandali, ang itim na usok ay parang seda ngunit mabilis na lumakas tulad ng isang signal fire. Ang mataas na temperatura ay nagsimulang kumalat at ang human incense ay nagniningning ng maliwanag. Ang pagniningning ay napakainit. Mula sa malayo, ang apoy ay napakalaki at mabilis na tinutupok ang insenso. Ang bilis nito ay hindi kayang ilarawan. Sa isang iglap, mahigit kalahati ng insenso ang naging abo. Kung ikukumpara sa ibang dalawang insenso, nakakagulat ang eksenang ito. Tulad ng inaasahan ng 10,000 nag-aaral na ang insenso ay mauubos, biglang tumigil ang apoy. Ang paghinto na ito ay tila sumanib sa isipan ng mga nag-aaral sa paligid, dahilan upang manginig ang kanilang mga puso. Si Master Simo ay matamang tinitingnan ng human incense stick. Ang mukha ni Grandmaster Yunluo ay medyo mapotla, at may bahid ng lungkot sa kanyang mga mata. Sa loob ng human trial, tinitingnan ni Wang Lin ang kalangitan habang nakatayo sa itim na vermilion bird. Ang kanyang katawan ay naglalabas ng walang katapusang itim na apoy at huminga siya ng malalim. Tumingin siya pababa sa magiliw na anyo nang nakatamba sa lupa sa tuktok ng bundok at marahan na bumanggit ng isang bagay. Ako si Wang Lin. Matapos niyang sabihin ang kanyang huling mga salita kay Limuan, bigla niyang itinaas ang kanyang ulo. Siyam na karma retributions, bumaba. Ang siyam na karma retributions ay ang kaparusahan ng apoy ng karma. Ang unang henerasyong vermilion bird ay nawala ng buhay sa kaparusahang ito. Kung hindi dahil sa proteksyon ng Celestial Emperor, tiyak na siya ay namatay na. Sa puntong ito, si Wang Lin ay dumaan sa siyam na karma retributions bilang isang ika-6 na henerasyong vermilion bird nang walang sinuman na magpoprotekta sa kanya. Pula, kahel, dilaw, berde, asul, indigo, at lilang apoy ang lumitaw sa mundo, na may puti at itim sa ibabaw at ilalim nila. Ang mga siyam na kulay na ito ay ang siyam na kaparusahan. Nagsimula ito sa itim na apoy at natapos sa itim na apoy, bumubuo ng isang siklo. Kung makakaya niyang malimpasan ng mga ito, maaari niyang pasikitin ng karmic fire, na magpapawakan sa vermilion bird ng ika-4 na pagkakataon. Ang kanyang corporeal fire ay papasok sa realm ng ethereal fire. Siyam na karma retributions, bumaba. Ang itim na apoy sa paligid ni Wang Lin ay tila tinangay ng marahas na hangin at biglang naging pula ng dugo. Ang pulang ilaw ng dugo ay tila kinulayan ng pula ang buong lupa. Ang mga tunog ng kidlat ay umalingaw at ang walang katapusang pulang apoy sa paligid ni Wang Lin ay nagtakbuhan patungo sa kanya mula sa lahat ng direksyon. Sa Great Emperor Planet, ang unang insenso ay muling nasusunog pagkatapos ng paghinto. Eksaktong isang hinga ng oras mula nang magsimula itong sumak. Kabanata 1410 Nakakagulat na pagbabago. Ang dugong pulang apoy ay pumuno sa kalangitan ng human trial. Lumikha ito ng isang malakas na alon ng init na tumama kay Wang Lin. Ang lakas ng apoy na ito ay sapat upang sunugin ang langit mismo. Nasa loob si Wang Lin ng apoy at nakatayo sa ibabaw ng itim na vermilion bird. Ramdam niya ang temperatura ng dugong pulang apoy, at nang ang alon ng init ay lumapit, naramdaman niya ang sakit ng pagka-burn. Ang una sa siyam na karma retributions ay pula. Ipinapakita nito ang lahat ng pamamaslang na isinagawa ni Wang Lin para sa kanyang obsession. Ang karma na ito ay bumangon at sumabog na parang isang malupit na apoy. Ang vermilion bird sa ilalim ni Wang Lin ay humihiyaw sa sakit sa ilalim ng init ng pulang apoy na ito. Kahit ang kaluluwa ni Wang Lin na kamakailan lamang ay muling nabuo ay halos mag-collapse, at malapit ng masunog ng buhay. Bagamat sinubukan niyang hulaan ang lakas ng siyam na karma retributions, hindi niya inasahan na ang unang karma ay magiging ganoon kahirap tiisin. Sa loob ng pulang apoy, ang isang saglit ay parang isang walang katapusang oras. Ang itim na vermilion bird ay hindi na kaya at mabilis na lumiit. Ang itim na apoy sa katawan nito ay mabilis na naging pula. Kung ito'y magiging ganap na pula, ang vermilion bird ay magiging bahagi ng unang karma. Tataas ang lakas nito at sasakupan si Wang Lin. Si Wang Lin ay umungol ng malakas patungo sa langit, at may bahid ng kabaliwan sa kanyang mga mata. Ang unang karma ay hindi inaasahan na magiging napakalakas, at nahirapan siyang labanan. Ngunit hindi kailanman magpapatalo si Wang Lin. Iwinasiwas niya ang kanyang mga braso at huminga. Unang karma, tingnan natin kung susunugin mo ako o kung ako ang kakainin ka muna. Isang pakiramdam ng kabaliwan ng sumit kay Wang Lin. Mas delikado man, mas nagiging matatag siya. Sa sandaling iyon, sa isang hinga lamang,
ang lahat ng pulang apoy ay pumasok sa kanyang bibig at agad itong nilamon ni Wang Lin. Ang lahat ng ito ay nangyari sa isang iglap, at ang lahat ng pulang apoy ay nawala mula sa kalangitan. Ngunit sumabog ito sa loob ng kanyang katawan at naging parang isang taong puno ng dugo. Ang liwanag ng dugo ay tumchuan sa kanyang katawan na parang sinusubukang punitin siya. Ang katawan na ito ay nabuo mula sa kaluluwa ni Wang Lin, at sa sandaling ito, ang pulang apoy ay nagsusunog sa kanyang kaluluwa. Sa Great Emperor Planet, ang unang insenso sa dambuhalang pagong ay sumak ng mabagsik. Sa harap ng mga mata ng lahat, ang itim na usok mula sa unang insenso ay biglang naging pula. Ang pulang usok ay napakalakas at nagbigay liwanag sa buong planeta. Ang mga cultivator sa paligid ay napaungol at hindi maiwasang umatras. Sa sandaling iyon, mas matinding pulang liwanag ang sumak mula sa katawan ni Wang Lin. Ang pulang liwanag ay gumagalaw sa loob ng kanyang katawan, na lumikha ng sobrang init. Kasabay nito, biglang tumigil ang pagsusunog ng unang insenso. Para bang may isang puwersa na umabot mula sa loob na pumihil dito. Ang matandang Vermilion Bird ay tinitigan ang unang insenso na may alalang ekspresyon sa kanyang mga mata. Sa loob ng human trial, nilamon ni Wang Lin ang lahat ng pulang apoy. Naramdaman niya na parang libu-libong kidlat ang sumabog sa kanyang katawan ng sabay-sabay. Ang matinding sakit ay parang gusto na niyang mag-disintegrate. Si Wang Lin ay umungol ng malakas at inihip ang kanyang kamay. Ang kalahating pulang Vermilion Bird ay tumakbo patungo kay Wang Lin at sila ay agad na nagsanim. Ang ekspresyon ni Wang Lin ay naging mabagsik habang hinahayaan niyang magsunog ang apoy sa loob ng kanyang katawan. Tinitiis ang matinding sakit, ipinagpatuloy niya ang pagrepina ng pulang apoy. Sinusubukan niyang gawing kanya ang pulang apoy. Sa sandaling iyon, nagbago ang langit at isang kahel na liwanag ang lumitaw. Nang lumitaw ang kahel na liwanag, bumaba ang pangalawang karma. Walang oras si Wang Lin na tapusin ang pagrepina ng apoy na nilamon niya bago siya nilusob ng kahel na apoy. Kasunod ng kahel na apoy ay isang nakakatakot na dilaw na liwanag, at sumunod pa ang isang dambuhalang alon ng dilaw na apoy. Ang mas nakakagulat ay ang berdeng liwanag na tumulong sa dilaw na apoy. Para itong isang harang na lumikha ng nakakagulat na berdeng apoy na mabilis na lumapit. Tatlong kulay ng apoy ang lumitaw ng sabay-sabay. Tatlong karma retributions ang dumating. Ito ang tunay na takot ng siyam na karma retributions. Hindi ito tulad ng divine retribution na nagbibigay ng pag-asa at may mga pahinga sa pagitan ng bawat karma. Ito ay isang mapanirang karma na walang ibang layunin kundi pumatay sa sandaling lumabas. Ang tatlong karma retributions ay sumikop sa kalangitan ng human trial. Ang unang insenso sa labas ay nag-react upang ipakita ang sitwasyon. Ang kahel, dilaw, at berde na usok ay umapaw mula sa ibabaw ng insenso. Hindi pa tapos ang unang karma, at ang kahel, dilaw, at berdeng karma ay dumating ng sabay. Paano siya makakalampas dito? Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ng matandang Vermilion Bird. Ito ang unang pagkakataon niyang makita ang siyam na karma retributions, at hindi niya inasahan na magiging ganoon ka-ferocious. Si Master Simo ang pinakamasaya sa nangyayaring ito. Nagpakita siya ng isang malupit na ngiti habang tinitingnan ang unang insenso at iniisip, bagamat hindi ko alam kung ano ang nangyayari, mukhang mahirap makatakas sa kamatayan ng batang iyon. Sayang at hindi ko matutuklasan ang kanyang lihim, pero mabuti na lang at mamamatay siya. Si Grandmaster Yunluo ay medyo nakarelax. Ang mga sugat sa kanyang mga daliri ay gumaling na rin. Tinitingnan niya ang unang insenso at iniisip, mukhang hindi siya ang taong ipinagbili ng ninuno. Amang, tinagat ni Li Qianmei ang kanyang ibabang labi at tumingin kay kanyang ama. May kalituhan pa rin sa kanyang mga mata, ngunit may kasamang sakit at pakiusap. Si Dao Master Blue Dream ay huminga ng malalim at mahinang sinabi, tutulungan ko siya, huwag kang mag-alala. Ngunit pakiramdam ko ay makakalampas siya sa kalamidad na ito. Sa loob ng human trial, ang katawan ni Wang Lin ay patuloy na naglalabas ng pulang liwanag at ang kanyang mga mata ay naglalaman ng pakikibaka laban sa tadhana. Tatlong karma retributions na ang lumitaw ng sabay. Mabuti, mabuti, mabuti. Gusto kong makita kung paano sisirain ng tatlong karma na ito ang aking kaluluwa. Hindi siya nagpasuko sa sakit at tumawa na lang. Pinipigilan ng sakit sa kanyang katawan, winiwisik niya ang kanyang mga braso at muling huminga. Nilamon ko na ang apat na apoy sa aking kaluluwa. Wala na kayong ibang masusunog. Bakit hindi pa dumating ang ikalimang karma? Ang apoy sa kanyang katawan ay umabot na sa limitasyon. Huminga siya ng malakas at tumalon patungo sa langit. Para itong isang harang at mabilis siyang dumaan patungo sa dulo. Ang tunog ng kulog ay umalingaw habang ang langit ay bumagsak. May ibang lupain sa likod ng bumagsak na langit. Isang lupain na puno ng walang katapusang kaluluwa. Parang isang lugar sa ilalim ng lupa. Ang 10,000 cultivator na nakatingin sa unang insenso ay napansin na ang apoy dito ay huminto ng buo. Hindi na gumagalaw ang insenso na nasa itaas ni Wang Lin, 100 talampakan mula sa kanya.
Ang oras ay dumaan ng mabagal, isang hinga, sa isang kisap mata, higit sa 5 hinga ang lumipas. Ang ika-4 na henerasyon ng Vermilion Bird ay tumagal ng 5 hinga lamang, ngunit ngayon si Wang Lin ay nakatagal ng 5 hinga rin. 6 na hinga. 7 pang hinga. Ang gwapong batang lalaki ay pumikit ng mata at nagpakita ng kakaibang liwanag. Pagkatapos ng 7 hinga, isang alingawngaw ng mga sigaw ang umabot sa lahat. Hindi lang isa kundi libu-libong tao ang nakarinig nito. Agad naging malakas ang tunog. Ang dahilan ng kanilang sigaw ay hindi ang 7 hinga ng insenso, kundi, ang apoy sa human incense stick ay bigla na lang nawala. Ang insenso ay na-extinguish. Ang biglaang pangyayaring ito ay nagdulot ng kaguluhan. Pati ang matandang Vermilion Bird ay napaluhod at hindi makapaniwala. Ito. Nagulat si Master Simo saglit at napuno ng gulat ang kanyang mga mata. Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ni Grandmaster Yunluo. Hindi niya pinansin ang mga sugat sa kanyang mga daliri at sinubukang manghula muli.